Paano kung ang taong labis mong kinaiinisan ay siya palang nakatakda upang maging asawa mo? Tatanggapin mo ba siya bilang asawa, o agad kang tatanggi ng walang pag-aalinlangan? Ito ang naging kwento ng dalawang matalik na magkaaway, na kalaunan ay naging mag-asawa ng biglaan. Nagsimula ang lahat kay Akane at Saito, na kasalukuyan na namang nag-aaway ng dahil sa iniwan ni Saitong gawain tulad ng hindi nito paglilinis ng blackboard bago ito umalis at sa nagawa nitong pagpuno ng random stuff sa class journal entry. Kahit sinusubukan pa ni Saitong magpaliwanag kay Akane, mas lalo lamang nadaragdagan ng inis sa kanya ng dalaga. Kaya naman sumingit na rito si Himari upang pakalmahin ang kanyang kaibigan. Ngunit sa kabila nito nagawa pa ring isisi ni Akane kay Saito ang kanilang pag-aaway pagkat isa raw itong pabayang tao na pabaya sa kanyang mga tungkulin. Nang matanong naman ni Himari kay Akane kung bakit palagi na lamang raw itong naiinis kay Saito, hindi naman ito nasagot ni Akane ng diretsyo pagkat maging siya mismo ay hindi rin alam ang dahilan. Basta't ang tanging alam lamang raw niya, sa tuwing makikita niya ang mukha ni Saito gustong-gusto niya itong hampasin ng tsinelas na parang isang ipis. Habang kasalukuyan na si Saitong pauwi, bigla itong nakatanggap ng tawag mula sa kanyang lolo, at ayon rito balang araw mamanahin raw ni Saito ang kumpanya ng pamilya, kaya kahit saglit magkaroon raw ito ng pake at huwag puro libro dahil baka magsisi raw ito sa huli. Isa pa dapat alam rin raw nito na hindi ito pwedeng tumanggi sa kanyang lolo at para raw sa kanyang kapakanan dapat na sumunod na lamang raw ito at huwag nang magmatigas pa. Dahil dito, wala nang nagawa pa ang ating bida kundi ang sumunod. At habang nasa daan, ibinahagi niya na si Tenryu Hojo na kanyang lolo ang nagligtas noon sa Hojo Group sa panahon ng krisis, at sa kabila ng public criticism, walang awa nitong sinibak ang mga walang hiyang executives at binago niya ang Hojo Group hanggang maging isa itong global high-tech company at kahit nasa mahigit 60 taong gulang na raw ito, maituturing pa rin itong mahusay na tao na pinamumunuan ang sarili nitong kumpanya. Pagdating ni Saito sa itinakdang lugar, ikinagulat nito at hindi nito inaasahan na makikita rin niya sa parehong lugar si Akane na ikinagulat rin ng dalaga, at para magkaintindihan ipinaliwanag nila sa isa't isa na pinapunta raw sila rito ng kani-kanilang grandparent para sa mahalagang pag-uusap. At dahil muli na namang nagkita ang dalawa, nag-umpisa na naman ang mga itong mag-away, hanggang sa natigil lamang nang dumating na ng magkasama ang kani-kanilang grandparents na hindi nila lubos inaasahan. Nang imbitahan naman sila ng kanilang lolo't lola sa isang salo-salo, dahil magkasama pa rin rito ang dalawa kahit nasa harap sila ng pagkain hindi pa rin naiwasan ng mga itong mag-away, na ikinatuwa naman ng kanilang lolo't lola pagkat nagagalak raw silang sobrang close na ng mga ito sa bawat isa. Isa pa naaalala rin raw nila kina Saito at Akane ang kanilang kabataan. Nang matanong naman ni Saito kung bakit raw sila ipinatawag rito, nasabi naman ng kanilang lolo't lola na para raw ang pagpupulong na ito kina Saito at Akane, pagkat nais raw nila ang mga itong maging mag-asawa. Labis naman itong ikinagulat ng dalawa at hindi nila lubos akalain na bigla na lamang silang magiging mag-asawa. Ayon kay Tenryu nung kabataan raw nila ni Chiyo pareho raw silang may pagtingin sa bawat isa ngunit kahit palagi raw silang nagkakasalubong hindi raw nila nagagawang makausap ang isa't isa at kahit kailan hindi na raw sila naging konektado pa sa bawat isa. Hanggang sa pinakasalan ni Tenryu ang kanyang fiancé noon at matagumpay niya yung napasaya hanggang sa araw na tuluyan na yung sumakabilang buhay, at ganun rin sa kaso ni Chiyo kung saan nagawa niya ring mapasaya ang kanyang asawa noon hanggang sa araw na tuluyan na rin silang pinaglayo ng kamatayan. Kaya sa puntong ito, si Tenryu na raw ang kasalukuyang nag-aalaga sa kanya at masaya nilang ninanamnam ng magkasama ang bawat sandali ng kanilang buhay. At dahil hindi sila nagkaroon noon ng pagkakataon na maging mag-asawa, kinakailangan raw ni Saito at Akane na tuparin ngayon ang naputol nilang pangarap noon, na hindi naman tinanggap ni Akane pagkat ang pagpapakasal daw ay para lamang sa dalawang tao na may gusto sa bawat isa at hindi para sa tao na pinilit lamang na magpakasal sa taong hindi niya naman gusto. Sinang-ayunan naman ito ni Saito at ayon raw sa batas ng bansa hindi raw pwedeng puwersahin ng isang tao na magpakasal sa isa pang tao ng labag sa loob nito. Pinagtawanan lamang ito ng kanilang lolo't lola at dahil alam ni Tenryu na ganito ang sasabihin ni Saito, ipinaalam rito ni Tenryu na pag tumanggi raw itong magpakasal kay Akane, ang lahat ng yaman na matatanggap raw nito kabilang na ang kumpanya ay mapupuntang lahat sa aso na nasa kanilang harapan at kung mangyari yun tiyak na ang Hojo Group ay tuluyan ang magtatapos sa henerasyon ni Tenryu. Nang saglit namang tinawag ni Chiyo ang kanyang apo na si Akane, matapos may ibulong rito si Chiyo, labis nang nabahala rito ang dalaga. Kaya naman nang malaman na ng dalawa ang mawawala sa kanila kung sakaling sila'y tumanggi, binigyan ang mga ito ni Tenryu ng 3 araw upang mag-isip kung tatanggapin ba nila ang pagpapakasal o hindi. Matapos iyon, habang nagpapahinga na si Akane,
Naalala naman nito ang unang beses na nainis siya kay Saito nang makita niyang palagi na lang itong lamang sa kanya pagdating sa ranggo. Nang tumawag naman si Himari sa kanya, humingi rito si Akane ng payo at ayon sa kanya ano raw ang gagawin ni Himari kung nasa isang sitwasyon raw ito na kinakailangan itong magpakasal sa isang tao alang-alang sa pamilya. Sinagot naman ito ni Himari, at kung siya raw ang nasa sitwasyon na kagaya nun kaagad raw siyang tatanggi pagkat may napupusuan na raw siyang isang tao, at ang tao na yun ang nais niyang mapangasawa. Ngunit kung si Akane raw ang nasa sitwasyong yun, maaari niya raw yung tanggapin pagkat wala pa naman raw itong napupuso ang isang tao. Isa pa kung mag-aasawa raw ito mababawasan na ng kalahati ang buwan ng mga babayaran nito. Hindi naman raw sapat na rason yun upang magpakasal wika ni Akane. Isa pa paano raw kung puwersahin ang dalawang hindi naman gusto ang isa't isa na magpalahi, na sinagot namang muli ni Himari na natural na raw yun pagkat kinakailangan raw ng mundo ng mga bagong henerasyon. Nang ipagtaka naman ni Saito kung bakit si Akane pa raw ang pinili para sa kanya sa lahat ng pwedeng babae. Isa pa sa pagbubunganga pa lamang raw sa kanya ni Akane sa eskwelahan ay malaking problema na para sa kanya. Paano pa raw kaya kung nasa iisang bubong na raw sila? Tiyak na hindi na raw ito kakayanin pa ng kanyang kaluluwa. Nang mapansin naman ni Shisei na malalim ang nasa isip ni Saito, agad niya itong tinanong dahilan kaya nasabi rito ni Saito na binigyan raw siya ng kanyang lolo ng mahirap na kondisyon kapalit ang pagpapamana sa kanya ng kumpanya at kung sakaling tumanggi raw siya, ibibigay ng kanyang lolo sa isang aso ang pamamahala sa Hojo Group. Naunawaan naman ito ni Shisei ngunit pinapili niya ito kung mabubuhay ba raw ito ng malaya, o tatanggapin ito ang kumpanya kapalit ng kondisyon, at nasabi rin niyang kahit ano pa raw ang maging desisyon nito handa niya itong suportahan pagkat alam niya kung ano raw talaga ang pangarap nito at alam niya rin na kailangan nito ang kumpanya ng kanyang lolo upang matupad ang pangarap niyang iyon. Nang lumipas ang 3 araw, nang muli na silang humarap kina Tenryu at Chiyu, pinapili na sila ni Tenryu sa kung ano na raw ang kanilang magiging pasya, kaya naman ang walang pag-aalinlangan sinagot na ito ng dalawa at sa hindi inaasahan parehas ang mga itong sumang-ayon na maging asawa ang isa't isa. Labis naman itong ikinatuwa ng kanilang lolo't lola at dahil sa piniling desisyon ni na Saito at Akane kahit nais sana ni Saito na mag-asawa pagkatapos niyang makagraduate, hindi na ito nakaligtas pa pagkat opisyal na raw silang mag-asawa ngayon ni Akane, isa pa may nakahanda na rin raw na bagong bahay para sa kanila. Pagdating ng 4 sa bahay na inihanda ni Tenryu para kina Saito at Akane, hindi lubos makapaniwala ang dalawa sa agarang pangyayari at hindi rin nila lubos akalain na maging ang kani-kanilang mga gamit ay nasa loob na rin kaagad ng bahay. Matapos na silang iwan ng kanilang lolo't lola, pagpasok ng dalawa sa kanilang bahay agad nilak ni Saito ang pinto, na nagpa-overthink naman kaagad kay Akane pagkat iniisip nitong baka may gawin raw si Saito na hindi maganda sa kanya. Nang makita naman ni Akane ang ganda ng kanilang magiging bahay, inasar na naman ito ni Saito dahilan ng pagsisimula na naman ng kanilang away at habang iniikot nila ang buong bahay hindi pa rin maiwasan ng dalawa na hindi magtalo. At nang mapansin nila na maliit at iisa lamang ang kanilang magiging kama, kaagad tinawagan ni Saito ang kanyang lolo upang magtanong patungkol dito. Subalit ayon sa kanyang lolo sinadya raw talaga nilang isa lamang ang kama ng mga ito pagkat normal na raw ito sa mga mag-asawa. Isa pa bawal rin raw silang tumanggi at bawal rin raw nilang gamitin ang sofa o sahig bilang tulugan pagkat kasali rin raw ito sa kanilang kondisyon, at higit sa lahat dapat raw talaga silang magtabi sa pagtulog kahit anumang mangyari pagkat ito raw ang pinakaimportanteng kondisyon na kailangan nilang sundin. Matapos iyon, nang matanong ni Akane kay Saito kung gagawin rin ba raw nila ang pagbabardagulan, hindi naman ito maunawaan ni Saito, dahil dun, diretsahan na itong tinanong ni Akane kung may pagnanasa ba raw ito sa kanya. At kung meron hindi niya raw ito papahintulutan. At simula sa puntong yun, hindi na natapos ang gabi nang hindi sila nag-aaway at kahit sa kaunting bagay lamang palagi pa rin silang hindi nagkakasundo. Ngunit nang magkatabi na sila sa pagtulog, dahil nababahala si Akane kay Saito, nasabi rito ng ating bida na wala raw siyang anumang gagawin na hindi maganda. Na nagpakalma naman kay Akane pagkat ito pa lamang raw ang unang beses na nagkaroon siya ng kasintahan, na naunawaan naman ni Saito pagkat si Akane rin ang kanyang unang naging kasintahan. Habang kanilang pinag-uusapan ang kani-kanilang dahilan kung bakit nila tinanggap ang pagpapakasal na ito, naisip naman ni Saito na paano kung magdagdag pa raw ng kondisyon ang kanilang grandparents kung saan kinakailangan raw nilang magkaroon ng anak. Ikinagulat naman ito ni Akane, dahil dito nang magkamali ito ng kilos bigla na lamang napisil ng ating bida ang pakwan nito na labis na ikinayamot muli ni Akane. Kinabukasan, pagbalik ng dalawa sa eskwelahan na pagdesisyonan nilang itago sa lahat ang kanilang relasyon pagkat malaking kahihiyan raw kung malalaman ng lahat na ganap na silang mag-asawa.
Pagpasok pa lang ng dalawa sa kanilang silid, binati at tinanong kaagad ni Himari si Akane kung ano raw ang pinag-usapan nila ni Saito, na sinagot ni Akane na sinabi niya lamang raw kay Saito na wag siya nitong kausapin na parang walang pakialam. Samantala, nang mapansin ni Shisei na iba ang ginamit na shampoo ngayon ni Saito at nang mapansin pa niyang amoy babae rin ito, tinanong nito si Saito kung ganap na ba raw talaga itong kasal, pagkat nitong mga nakaraang araw parang may kakaiba raw sa kanilang lolo at sa kumpanya. Kaya naman agad siyang nagsagawa ng pagsusuri. Dahil dun nalaman niyang kasal na nga ito at alam na rin niya kung saan makikita ang bago nitong bahay, higit sa lahat alam rin niya na kasal ito sa kinaiinisan nitong babae na si Akane. Dahil sa nalaman nito na sabi niya kay Saito na hindi raw siya obligadong manahimik patungkol dito, isa pa hindi rin raw kaagad nito sinabi ang katotohanan bago pa man ito ikasal, kaya naman ang magiging kapalaran raw nito ay nasa kanya ng mga palad. Matapos yun kinumpranta naman ito ni Akane patungkol naman sa mga PE equipments na iniwan nito sa labas at dapat na ilagay niya raw ang mga yun sa storehouse kung saan ang tamang lagayan na hindi naman sinunod ni Saito pagkat gagamitin naman raw yun ng ibang estudyante, kaya pabor raw sa kanila ang kanyang nagawa at tiyak raw siya sa bagay na yun pagkat kinonsulta niya na yun sa guro ng ibang section. Hindi naman matanggap ni Akane na talo na naman ito sa pakikipagdiskusyonan kay Saito, kaya naman ipinagpatuloy pa rin ito ang pakikipagsagutan sa binata kahit pa out of the blue naman ang mga what if nito. Dahil dito, napansin naman silang muli ng ibang mga estudyante kaya naman napag-usapan na naman sila ng mga ito na kanilang ipinagtataka. Dahil dito ibinahagi na sa mga ito ni Himari na laman raw si Saito at Akane palagi ng usapan ng ibang estudyante at sikat na rin raw ang mga ito sa buong campus pagkat parang totoong mag-asawa na raw ang mga ito. Pag-uwi ng dalawa, natanong muli ni Akane kay Saito kung bakit raw puno ng mga vegetable juice ang kanilang ref, na sinagot naman ni Saito na dala niya raw ang mga yan pagkat sagana raw ang mga ito sa vitamins na healthy sa katawan sa tuwing kanyang iniinom. Hindi naman sang-ayon rito si Akane pagkat hindi raw sapat ang nutrition na makukuha nito mula sa vegetable juice, dahil dito ipinakita rin rito ni Saito ang kanyang stock na mga cup noodles na labis ikinagulat ng dalaga at nang magtanong pa si Akane kung saan raw nakukuha ni Saito ang sapat na proteins, ipinakita rin ni Saito sa dalaga ang tinitake niyang vitamin na isinasama niya sa ginagawa niyang protein shake, na labis nang ikinabahala ng dalaga. Nang malaman ni Akane na ganito palaging mga bagay ang kinakain at iniinom ni Saito pagkat madali raw ang mga itong lutuin at gawin, nasabi rito ni Akane na hindi raw ang mga ito maganda sa katawan at kung magpapatuloy raw ang gawain nito ni Saito maaari raw itong mamatay at labis na maaapektuhan nito ang kanilang pagiging mag-asawa, kaya naman para sa kanilang ikakabuti na pagdesisyonan ni Akane na ipakita kay Saito kung paano niluluto ang mga tamang pagkain. Kaya habang matyagang naghihintay rito si Saito, masaya naman si Akane na nagluluto at iniisip pa nito ang magiging reaksyon ni Saito kapag natikman na raw nito ang kanyang mga lutong pagkain at iniisip na rin niya ang mga papuring ibibigay sa kanya ni Saito at ang labis raw nitong pasasalamat sa tamang pagkain, na ikinatakot naman ng binata at naisip nitong baka may nilagay na raw na lason si Akane sa pagkain. Subalit nang makita at matikman na ni Saito ang mga lutong pagkain na inihanda ng dalaga, bumalik bigla ang alaala ng kanyang nakaraan ng mga panahong malungkot pa ito at nag-iisa, kaya naman dahil dito kahit nagustuhan niya ang mga pagkaing inihanda sa kanya ni Akane, nasabi nito sa dalaga na normal lamang raw ang lasa ng mga luto nito subalit ang salitang normal na lasa ay ang pinakamaganda ng papuri na kanyang naibigay pagkat nagawa ni Akane na may paalala kay Saito ang mga pagkaing nakalimutan niya na noon. Ngunit hindi ito alam ng dalaga, kaya minasama nito ang nasabi ni Saito at inakala nito na hindi masarap para sa panlasa ng binata ang kanyang mga luto, na hindi naman sinang-ayunan ni Saito pagkat hindi niya naman sinabi na hindi masarap ang mga luto nito at dahil nagustuhan niya ang mga luto nito nagawa pa rin niya ang mga itong ubusin. Sa sumunod na araw habang ginigising ng dalaga ang ating bida, inakala ni Saito na si Shisei ang kasalukuyang gumigising sa kanya dahilan kaya hinila at niyakap nito si Akane na labis na ikinagulat at ikinahiya ng dalaga kaya naman nakatikim na naman nito ang binata ng isang malakas na tadyak. Matapos yun pinagalitan at inutusan naman ito ng dalaga na hugasan ng mga pinggan na iniwan lang nitong nakatambak at kinumprante niya rin ito pagkat hinayaan lamang raw nito sa sahig ng banyo ang lagayan ng sabon at iniwan pa nitong magulo ang lagayan ng toilet paper. Nang malaman pa ng dalaga na isang beses lamang sa isang buwan kung magtapon si Saito ng mga basura, hindi siya rito lubos makapaniwala at hindi niya rin ito matanggap pagkat ayaw niya raw mamuhay sa bahay na pinaliligiran ng mga basura pagkat mas gusto niya raw ang maayos at magandang buhay.
Kinagabihan muling nag-away ang dalawa dahil sa ingay ng nilalaro ni Saito at hindi rin gusto ni Akane ang mga kakaibang game na nilalaro nito pagkat isa raw itong bayulenting laro na maaaring makaimpluwensya sa isang tao upang gumawa ng totoong krimen, na hindi naman sinang-ayunan ni Saito at wag raw nitong ikonekta ang isang bagay dahil lamang sa libangan ng isang tao. Ngunit dahil palaban na dalaga si Akane hindi na naman ito nagpatalo sa pakikipagdiskusyonan kay Saito patungkol sa nilalaro ng binata dahilan kaya sa bandang huli labis na napagod rito ang ating bida. Nang balak na sanang maligo ni Saito, laking gulat naman ito nang makita nito sa banyo si Akane, at nang ipagtaka ni Saito na hindi siya napansin ng dalaga, inakala niyang nawala na ito ng malay habang nagbababad. Dahil dito, dahil sa pag-aalala sinubukan itong gisingin si Akane ngunit wala itong nakuhang sagot. Kaya naman ang walang pag-aalinlangan pumasok na ito sa loob at laking ginhawa niya nang malaman na nakatulog lamang rito si Akane. Ngunit nang maalala nitong may mga tao noon na nalunod sa bathtub habang natutulog, sinubukan pa rin itong gisingin si Akane subalit hindi siya nito narinig. Imbes na panaginipan pa nitong natalo na nito si Saito. Nang makita ni Saito na muntik nang mahulog sa tubig ang ulo ng dalaga hindi na ito nag-alinlangan at agara na nitong inalis sa bathtub si Akane kahit wala itong saplot. At dahil sa pagkakamali bumagsak silang dalawa na naging dahilan ng muling paggising ni Akane, subalit nang mapagtanto ng dalagang hubad siyang nakaharap kay Saito dahil sa pagkabigla nakatikim na naman rito si Saito ng sakit ng katawan. Habang kasalukuyan nang nagpapatuyo ng buhok ang dalaga, kahit naiinis siya kay Saito dahil sa nagawa nito sa kanya hindi pa rin ito maiwasang makonsensya, pagkat inaamin niyang nakatulog nga siya habang nagbababad at siguro sinubukan lamang raw ni Saito na siya'y iligtas mula sa posibleng pagkalunod. At dahil labis siyang nakukonsensya sa kanyang nagawa kay Saito, sinubukan itong makipag-usap sa binata patungkol sa nangyari subalit sa kasamaang palad hindi na siya nito kinausap, na nagpalungkot naman sa kanya. Kinabukasan, dahil pansin ni Himari na malungkot at mukhang may iniindang problema si Akane, dinamaya niya ito at tinanong sa kung ano ang nangyari. Kaya naman nagbigay rito si Akane ng isang kwento na tumutukoy sa hindi nila pagkakaintindihan ngayon ni Saito. Dahil dito, binigyan nito ni Himari ng payo na kung may hindi raw sila pagkakaunawaan ng isang tao, subukan lamang raw nitong kausapin ang taong yun pagkat ang tanging solusyon lamang sa hindi pagkakaintindihan ay ang pakikipag-usap at dapat rin raw na wag nitong kalimutan na magbigay ng respeto sa tao na nais nitong makasundo. Samantala sa panig naman ni Saito ibinahagi naman nito kay Shisei kung paano raw siya nagdurusa sa tuwing kasama niya si Akane. Iminungkahi naman ni Shisei na kung hindi raw ito masaya sa tabi ni Akane, makipag-divorce na lamang raw ito sa dalaga. Hindi naman ito sinasang-ayunan ni Saito pagkat kinakailangan pa raw niyang makuha mula sa kanyang lolo ang pamamahala sa Hojo Group. Dahil dito, pinayuhan na lamang ito ni Shisei na subukan na lamang raw nitong makipagkasundo kay Akane at subukan nitong makinig sa mga sinasabi sa kanya ng dalaga. Pagkat lahat ng tao ay may pagkakaiba-iba, kaya upang magkaintindihan kinakailangan raw ng mga itong pakinggan ang nasa isip at saloobin ng isa't isa at ang mas importante dapat alam raw ni Saito ang nadarama ni Akane at kung paano niya ito makokontrol. Isa pa kung pangarap talaga raw nitong maging CEO ng kumpanya dapat alam nito ang mga dapat nitong gawin sa pagitan nila ng kanyang asawa pagkat ito raw ang unang hakbang ng kanyang tungkulin. Pag-uwi ni Saito, bumungad kaagad sa harap nito si Akane na kanyang ikinagulat pagkat mukhang inis pa rin ito sa kanya subalit sa hindi inaasahan hindi ito nagalit sa kanya imbes humingi pa ito ng oras upang makipag-usap patungkol sa kung paano raw nila mapapanatili ang kanilang pagsasama bilang mag-asawa at kung paano rin raw sila magkakasundo. Dahil dito, sa pagsisimula ng kanilang usapan iminungkahi ni Saito na magkaroon raw sila ng mga patakaran upang maiwasan ang hindi nila pagkakaunawaan at para magkaroon na rin raw ang bawat isa sa kanila ng pagitan kung saan sila magiging komportable. At inuna na nga nila rito ang gawaing bahay, at dahil inirereklamo ni Akane na siya palagi ang gumagawa ng gawaing bahay simula nang sila'y magsama ni Saito, ipinangako na ni Saito rito na tutulong na raw siya sa oras-oras na paglalaba. Nang hingin naman ni Akane ang opinyon at kahilingan ni Saito, nasabi rito ng binata na sana raw pagbigyan nito ni Akane ang aksidente niyang paghawak sa katawan nito sa tuwing sila'y nasa kanilang kama pagkat kahit anong gawin niya nahahawakan pa rin niya ito nang hindi sinasadya dahil sa liit ng kanilang kama. Kahit nahihiya, pinagbigyan naman ito ni Akane basta't aksidente at hindi raw nito sinasadya subalit kapag sinubukan raw nitong humawak sa kanya ng direkta hindi niya raw ito mapapatawad. Isa pa maglaro lamang raw ito ng horror games kapag wala siya sa paligid at dapat na naka-earphone rin raw ito pagkat nakaka-distract para sa kanya ang malakas na tunog.
Matapos nilang mapag-usapan ang kanilang mga patakaran, ibinahagi naman rito ni Saito na ayon raw sa librong kanyang nabasa, makakatulong rin raw sa isang relasyon kung magsasabi ng salamat ang dalawang tao sa bawat isa kahit sa mga simpleng bagay lamang. Dahil dito, hiniling ni Akane kay Saito na sana raw purihin naman ito ng maayos ang mga pagkaing inihahanda niya para rito, na hindi naman maunawaan ni Saito pagkat wala naman siyang maling nasabi sa mga luto ni Akane. Isa pa, ibinahagi na rin niya rito na ang salitang normal ay napakaganda ng papuri mula sa kanya na hindi pa rin maunawaan ni Akane pagkat hindi raw yun ang nais niyang marinig na sasabihin ni Saito sa kanyang mga luto. Sa mga sumunod na araw, pag-uwing muli ni Saito, binilhan nito si Akane ng paborito nitong shortcake, na kanyang nalaman ang isulat ito ng dalaga isang taon na ang nakakaraan sa anthology. Hindi naman akalain ni Akane na natandaan pa yun ni Saito pagkat maging siya raw mismo ay nalimutan ng may sinulat siyang ganun. Magkaganon pa man, labis niya itong ipinagpasalamat sa binata, at bilang pasasalamat hinandugan nito si Saito ng masasarap na mga pagkain na labis na nitong nagustuhan at inamin na nito sa dalaga na masarap nga ito magluto, na sobrang na-appreciate ng dalaga. At dahil sa mga kabaitan na ipinapakita ni Akane kay Saito, nag-umpisa ng manibago rito ang ating bida pagkat sanay siyang palagi itong inis sa kanya, ngunit ngayon pansin niyang may nagbago at ngayon lamang niya napansin ang magandang ngiti ni Akane. Sa sumunod na gabi, habang kasalukuyang nagbabasa rito si Saito ng libro, niyaya ito ni Akane na manood ng pelikulang patungkol sa mga nagtatakbuhang mga pusa na kanyang nirentahan sa halagang 100 yen, na ikinabahala naman ng binata pagkat magtitiis itong manood ng nakakabagot na pagtakbo ng mga pusa ng halos 3 oras. Magkaganon pa man, dahil hindi si Akane, subalit paglipas ng ilang oras dahil sa pagkabagot tuluyan na itong nakatulog, samantalang ang dalaga ay halatang nag-e-enjoy at hindi alintana ang pagtulog ng binata. Matapos yun, dahil sinamahan ni Saito si Akane na manood ng paborito nitong pelikula, napagdesisyonan ng dalaga na manood rin ng paboritong pelikula ni Saito. Ngunit dahil walang interes ang binata sa mga pelikula, napagdesisyonan na lamang nila na maglaro ng games na siyang kinahihiligan ni Saito. Subalit paglipas ng halos ilang minuto, kahit ngayon lamang nakapaglaro ng games ang dalaga, nagawa na kaagad nitong manalo kontra kay Saito, na siya namang hindi nito inaasahan at hindi rin ito makapaniwala na nagkaroon nito ng oras na mag-enjoy kasama si Akane. Pakiramdam niya palagi na lamang raw siya nitong tinitingnan bilang mababang. Kinabukasan nang mapansin ni Himari na hindi masyadong nag-aato ngayon, kanya itong ipinagtaka na kaagad namang itinanggi ni Akane pagkat palagi naman raw silang nag-aaway ni Saito. Ngunit nang nito, hindi na ito nabigyang paliwanag pa ni Akane kaya't umalis na lamang ito upang makaiwas sa pagtataka ni Himari. Matapos naman ang klase, dumiretso bay ang relasyon na meron sila ni Akane. Pamili magkasama pagkatapos ng kanilang klase na inakala naman ng dalaga na isang date, mahirapan pa. Pagkatapos ng klase, dahil wala nang plano sa araw na ito, si Himari, niyaya nito si Akane na sabay nang umuwi, subalit kung kaya't hindi na raw niya ito masasamahan pa. Nang tuluyan ng magkita sina Saito at Akane, salbukan siyang hawakan, kaya naman dahil sa pagkagulat nagawa na naman itong dahil dito, ipinaliwanag rito ni Saito bawat isa na apektuhan nito ang kanilang kilos tulad ng aksidenteng nasunog ni Akane ang kanyang niluluto, at dahil rin sa pagmamadali ni Saito, hindi nito namalayan na nauna nitong maisuot ang kanyang necktie kesa sa kanyang damit, na labis na ikinagulat ng dalaga. At dahil naman pinahintulutan ni Him ang bagay, isa pa hindi raw nito matatalo si Saito. Ikinainis naman ito ng dalaga at isinumpa nito na siya ng ilang siglo sisiguraduhin niyang kikilalanin rin siya ni Saito bilang superior nito. Subalit, dahil sa labis na pag-aaral, hindi na ito kinaya pa ng kanyang katawan at kalaunan nagkaroon na ito ng lagnat. Dahil dito dinala ito ni Saito sa kanilang silid at dito nga nito nakumpirma na mayroon na itong mataas na ito ng perfect score sa bawat pagsusulit, kaya naman dahil dun kinaiinisan niya rin ito pagkat kahit anong gawin niyang pag-aaral hindi niya ito magawang matalo. Magkaganon pa man, kahit kinaiinisan niya ito dalaga at buong lakas niya itong itinakbo sa malapit na hospital. Sa mga sumunod na araw, tuluyan na ngang gumaling mula sa lagnat ang dalaga dahilan kaya balik ng muli ang dalawa sa dati, subalit sa mga puntong ito mas tumibay ang kanilang nagiging relasyon. Pagdating ni Saito sa eskwelahan, binati naman ito ni Himari pagkat nakakuha na naman ito ng perfect dalaga na wag na raw itong lumapit pa masyado sa ibang babae pagkat mayroon na raw itong asawa, isa pa hindi niya raw ito papahintulutan, na ikinagulat naman ni Saito at dito nito napagtanto na habang tumatagal, mas lalo siyang nagagandahan sa kanyang asawa na si Akane. Sa mga sumunod na araw habang naglalakad sa hallway ang dalawa, inis na hinabol ni Akane si Saito pagkat nais nitong ibigay sa binata ang baon nito na nakalimutan nitong dalhin,
At ipinaalala rin ito kay Saito na inalay niya lahat ng kanyang makakaya upang magawa ang baon nito, kaya mas maganda kung uubusin raw nito lahat ng laman ng bento. Ngunit matapos ang klase hiningi ni Shisei kay Saito ang baon nito pagkat nakakaramdam raw siya ngayon ng gutom at wika nito sa binata na obligasyon raw nito ni Saito bilang kuya na hatian ng pagkain ang bunso nitong kapatid. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Saito pagkat batid niyang marami nang nakain si Shisei o ang ating bida. Nang mapansin naman ni Himari na pareho ang baon ni na Saito at Akane, napunta rito ang pansin ng lahat at naisip nilang mukhang magkasintahan ng tunay sina Saito at Akane at naisip pa nilang para na raw ang mga itong tunay na mag-asawa. Nakaagad namang ikinaila ni Akane subalit sa isip ng dalawa, hindi nila naitangging tunay na nga silang mag-asawa. Matapos yun, inabangan naman ni Himari at nagkataon lang talaga raw na pareho ang baon nila ni Aki bago ito nagpaalam at tuluyang umalis. Kinagabihan habang natutulog, bigla ritong nakarinig si Akane ng isang kaluskos, at pagtingin nga nito sa tapat ng pinto ng kanilang silid, nakita nito rito ang isang imahe ng isang babae na nakatingin sa kanya. Dahil dito, dahil sa takot na pasigaw ito bigla na ikinagulat naman ni Sanay na nangyayari, hindi ito makaalis dahil ayaw ng dalaga na iwan siya nitong mag-isa. Sa mga sumunod na gabi, dahil pa rin sa takot ni Akane sa mga multo pumunta itong muli kay Saito, pagkat habang nag-aaral raw siya sa kanyang silid hindi niya maiwasang makarinig ng mga footsteps sa kanilang sala dahilan kaya ninais nitong pumunta sa silid ni Saito upang may makasama at para na rin maipagpatuloy niya ang kanyang sinasagawang pag-aaral. Matapos yun, nang balak ng maligo ng dalaga, ipinakiusap nito kay Saito na samahan siya nito sa banyo dahil pa rin sa nadarama niyang takot, at dahil sa paawa effect ni Akane, hindi na ito natanggihan pa ng ating bida. Subalit habang ito'y naliligo, hindi naman maiwasan ni Saito na tumingin kay Akane, samantalang todo naman ang dalaga sa pag-check kay Saito kung nagbabantay pa ba raw ito at dahil hindi ito sinasagot ni Saito, inis itong lumabas ng paliguan na walang saplot na ikinagulat ng lubos ng binata. Kinabukasan, habang nag-uusap sina Shisei at Saito, nabanggit ni Saito kay Shisei ang mga kakaibang kilos ni Akane nang dahil sa nadarama nitong takot nang dahil sa mga multo. Dahil dito naunawaan naman ito ni Shisei at napagdesisyonan nitong magimstiga upang malaman ang buong katotohanan. Kaya naman sinabi na nito kay Akane na alam na niyang asawa na ito ni Saito at nasabi niya ito dahil nakikita niya ang bawat nangyayari at alam na rin niya na magkasama ang mga ito sa iisang bubong. Dahil dito upang walang ibang makaalam dinala si Shisei ng dalawa sa isang bakanting silid. At magmula rito ipinaliwanag ni Saito kay Akane na hindi niya sinabi kay Shisei ang patungkol sa kanilang sekreto kundi natuklasan niya lamang ito sa sarili niyang pamamarili niyang pag-iimbestiga, at nasabi rin niyang walang sino man ang makakaisa sa kanyang mga mata pagkat batid niya kung nagsisinungaling at kung may sekretong itinatago ang isang tao. Humingi naman si Akane ng paumanhin kay Shisei sa pagtatago nila ni Saito ng sekreto rito, na agad namang tinanggap ni Shisei. Matapos yun, dahil nalaman ni Shisei mula kay Saito na ginagambala ang bahay ng mga ito ng multo, nasabi rito ni Shisei na pusaw ito sa paglubog ng bahay tungo sa kabilang buhay, na labis namang pinaniwalaan ni Akane subalit wika ni Shisei na wag raw ang mga itong mag-alala pagkat siya na ang bahala upang mawala na ng tuluyan ang mga masasamang espiritu rito sa kanilang tahanan. Pagpasok ng tatlo sa loob ng bahay, napagdesisyonan ni Shisei na unahin na suriin ang study room ni Saito ngunit hindi multo ang nais niyang makita rito kundi ang mga itinatago ni Saitong mga aklat na naglalaman ng malalaswang larawan. Nalabis namang ikinainis ni Akane dahilan kaya pinagbawalan nito si Saito na magdala ng mga ganoong uri ng aklat, at kung may makita man raw siya, kaagad niya iyong kukumpiskahin mula kay Saito, na ikinila naman ng ating bida at nasabi nitong tanging novel lamang ang kanyang binabasa at hindi rin maiiwasan sa isang novel na magkaroon ng malaswang eksena. Pagpasok ng tatlo sa loob, imbes na multo ang matagpuan ni Shisei pang ibaba ni Saito ang napagdiskitahan nito na kaagad namang pinigilan ng ating bida. Matapos yun dumiretso naman ang tatlo sa silid ni na Saito at Akane kung saan dito umano unang nakita ni Akane ang kakaibang imahe ng isang bata nung isang gabi. Nag-isip naman ng malalim si Shisei sa mga posibleng kasagutan, at makaraan ng ilang saglit tuluyan na itong nagkaroon ng sagot at nalaman na rin ito kung sino ang tinutukoy na multo na nakita ni Akane, at ang multo na yun ay walang iba kundi si Shisei mismo, na ipinagtakat ikinagulat naman ng dalawa. At dito ibinahagi ni Shisei na siya nga ang multo na nakita noon ni Akane pagkat nung gabing mangyari yun pa sekreto siyang dumalaw sa bahay ng mga ito gamit ang susi na bigay ng lolo nila ni Saito. At ang rason rin kung ba't pa sekreto siyang dumalaw ay dahil ayaw raw niyang humadlang sa lambingan ng mga ito. Dahil nalaman na nila ang katotohanan sa problemang inaalala ni Akane,
Humingi si Shisei sa dalawa ng pabuya sa pamamagitan ng mga lutong pagkain ni Akane pagkat inaamin niya sa mga ito na nung oras raw na natikman niya ang lutong gawa ni Akane labis niya itong nagustuhan at masasabi rin raw niyang walang sino man ang makakatalo kay Akane pagdating sa pagluluto. Dahil dito bilang pasasalamat nilutuan nga ito ni Akane ng mga masasarap na pagkain. Subalit nang makita ni Akane sina Saito at Shisei na labis na sweet sa bawat isa, hindi makakailang nakaramdam ito ng pagseselos, at mas lalong tumibay ang pagseselos na nararamdaman nito nang makita nito ang dalawang sobrang lapit na sa bawat isa at napuno na nga ito nang malaman pa nitong naliligo rin ang mga ito minsan nang magkasama. Matapos yun, habang nagpapahinga kinausap ni Akane si Saito pagkat marami raw siya ritong reklamo at una na nga rito ang hindi raw pagsasabi ni Saito kay Akane ng patungkol sa nabili nitong laro na matagal nang nais ng dalaga. Sinagot naman ito ni Saito at ayon sa kanya palagi raw kasing abala sa pag-aaral itong si Akane kaya naman hindi niya ipinaalam rito ang patungkol sa paborito nitong laro pagkat ayaw niya itong istorbohin sa pag-aaral. Hindi raw ito istorbo para sa kanya wika ni Akane, isa pa nais raw niya sanang siya ang unang makalaro ng game na binili ni Saito bago si Shisei. Matapos yun kinonsulta rin ni Akane ang pagiging malapit masyado ni Saito kay Shisei, kaya naman wika rito ni Saito na ginagawa lamang raw niya ang bagay na yun upang palagi niyang matiyak ang kaligtasan ni Shisei pagkat si Shisei raw ang tipo ng tao na kakain na lang bigla ng anumang bato na makita nito sa daan kapag wala ritong gumagabay. Agad naman itong naunawaan ni Akane ngunit sa kanyang puso, hindi nga nito makakailang nakakaramdam na ito ng pagseselos ngunit patuloy pa rin itong tinatangging mayroon nitong pagtingin kay Saito. Matapos yun hindi nila inaasahan na makakasabay rin nila sa pagtulog si Shisei pagkat ayon rito nais niyang makasama sa pagtulog ang kanyang pinsan na si Saito pagkat simula pa lamang raw nang siya'y bata pa lamang palagi na sila ni Saitong magkatabi sa pagtulog. Ngunit kung nais raw talaga ni Akane na sila lamang dalawa rito ni Saito handa naman siyang magpaubaya at handa rin siyang matulog na lang sa sahig upang malaya raw ang mga itong makapagbalagbagan. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Akane at wika nitong kahit kailan hindi raw sila nagbalagbagan ni Saito at wala rin raw silang balak na gawin ang bagay na yon. Matapos yun ang kasalukuyan ng natutulog si Saito, nahalata naman ni Shisei ang pagseselos ni Akane at kahit ikinakaila ito ni Akane hindi ito pinaniwalaan ni Shisei pagkat walang sino man ang makakapagsinungaling sa kanyang mga mata. Magkaganon pa man ikinagagalak pa rin ni Shisei na may pagtingin si Akane para kay Saito pagkat inaamin niyang labis raw siyang nag-aalala kay Saito sa rason na hindi siya sigurado kung makakapamuhay ba ito ng matiwasay sa bahay na ito. Ngunit ngayon na wala na raw ang pag-aalala niyang iyon. Isa pa nasabi rin ito kay Akane na maging tapat raw ito sa nararamdaman nito at dapat na ipakita't iparamdam raw nito kay Saito kung ano ba talaga ang nasa puso nito pagkat kung patuloy nitong itatago kay Saito ang nararamdaman nito kailanman hindi raw ito malalaman ni Saito. Sa nakaraan, pinakita naman na simula bata pa lamang, ninais na talaga ni Himari na makipagkaibigan kay Akane, at kahit hindi si Akane komportable rito hindi pa rin ito sumuko. Dahilan kaya ito ang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Sa kasalukuyan, sa harap ni Akane inamin rito ni Himari na may gusto ito kay Saito, na ikinagulat naman ni Akane kasunod ng isang tanong kung ano raw ang nagustuhan nito kay Saito. Sinagot naman ito ni Himari at ayon rito gusto niya raw lahat ng katangian na meron si Saito kabilang na ang pagiging cool nito tulad halimbawa kung paano nito tinulungan ng isa nilang kaklase na nahimatay sa naganap na sports festival at inaamin niyang simula noon sa paningin niya para na talagang isang matikas na prinsipe ang datingan ni Saito. At nasabi niya rin na kumpara sa ibang mga lalaki, si Saito ay masasabi talaga nilang maaasahan, na hindi naman naitanggi ni Akane pagkat personal niya rin yung nakita at naranasan. Inamin rin Himari na hindi siya confident sa kanyang sarili kaya naman palagi nitong tinitingala si Saito dahil sa palagi nitong pagiging confident at dahil na rin sa pagiging mabait nito tulad na lang ng ibinibigay nitong pag-aalala sa tuwing malungkot si Himari. At dahil pansin ni Himari na close sina Saito at Akane, humingi ito ng pabor kay Akane upang sa gayon mas lalo itong mapalapit kay Saito at para na rin raw magkaroon na rin si Saito ng feelings para kay Himari. Kahit masakit, tinanggap naman ito ni Akane kaya naman dahil dito, hiningi rito ni Himari ang mga bagay na gusto ni Saito pagkat nais niya raw malaman ang lahat-lahat patungkol kay Saito. Dahil dun, upang makakuha ng impormasyon na gawa ni Akane na matyagan ang bawat kilos ni Saito na umabot pa hanggang sa hapagkainan dahilan kaya ipinagtaka ito ng binata, magkaganon pa man kahit na ganon pinagpatuloy pa rin ito ng dalaga. Matapos yun, tinanong na ni Akane si Saito ng mga bagay na gusto nito tulad na lang kung ano ang tipo nitong babae at kung ano ang paborito nitong pagkain.
Sinagot naman ito ni Saito at ayon rito wala raw itong specific preference pagdating sa babae at sa pagkain naman nasabi nitong gusto niya ng steaks or sushi, gayon na rin ang chirashi seafood na maraming salted salmon raw. Kinabukasan, imbes na mga pagkain na gusto ni Saito ang sabihin ni Akane kay Himari, nasabi nito na gusto raw ni Saito ng raw meat at raw garlic, na agad namang pinaniwalaan ni Himari. Kaya naman ipinagtaka ito ni Akane pagkat kahit nalaman ni Himari na ganitong mga pagkain ang ibinahagi niyang gusto ni Saito hindi pa rin ito na turn off sa binata imbes naging masaya pa ito sa kanyang nalaman. Pinatotohanan naman ni Himari na masaya siya sa kanyang nalaman pagkat ang importante nakita na raw niya ang ibang katangian na meron si Saito na hindi pa niya nakikita noon dahilan kaya pakiramdam niya dahil sa impormasyong ito mas lalo siyang napalapit kay Saito kaya ito ang dahilan kung bakit siya masaya ngayon. Ibinahagi rin ni Akane na libangan rin ni Saito ang pagbabasa at paglalaro ng video games na may temang horror at mahilig rin raw itong magbasa bago matulog. Ipinagtaka naman ni Himari kung paano raw yun nalaman ni Akane, na ikinagulat naman ng dalaga kaya naman nagpalusot na lamang rito si Akane na narinig niya raw ang mga patungkol dun mula kay Shisei. Matapos yun, kinagabihan matapos ibahagi ni Akane kay Saito na isda ang magiging pangunahing putahe ng kakainin nila ngayon. Nanumbay rito ang binata pagkat inaasahan sana raw nito na steaks ang lulutuin ni Akane pagkat ito ang mga pagkain na sabi niya ritong kanyang paborito, dahil sa kagustuhan ng binata malugod itong pinagbigyan ni Akane. Kaya naman magkasama nga silang namili ng mga kakailanganing sangkap ng dalaga at habang pauwi dito ibinahagi ni Akane na naalala niya bigla nang siya'y bata pa lamang kung san tulad ni Saito, inaabangan niya rin para tinuon ang mga inihahandang mga pagkain ng kanyang ina. Matapos maluto ni Akane ang pagkaing nais ni Saito, nang matikman na ito ng binata, hindi ito makapaniwala na nakagawa si Akane ng ganito kasarap na steak kaya naman sa kauna-unahang pagkakataon totoo nitong pinuri ang luto ng dalaga na ikinatuwa naman ng lubos ni Akane at hindi rin ito inaasahan na ganap na rin kinilala ni Saito ang kanyang husay pagdating sa pagluluto. Kaya naman dahil dito ipinangako nito sa binata na araw-araw niya itong gagawa ng masasarap na pagkaing gusto nito. Na agad namang naunawaan ni Saito dahilan kaya nahiya bigla rito ang dalaga. Kinabukasan, harapan na naitanong ni Himari kay Saito kung ano raw ang tipo nitong babae na hindi naman masagot ni Saito pagkat para sa kanya hindi naman raw basihan sa romance ang tipo ng isang tao sa isa pang tao pagkat ang type ay isa lamang basihan na likha ng isang tao at ang totoo. Ang bawat tao ay sadyang komplikado pagdating sa nararamdaman at kung hindi raw kilala o alam ng isang tao ang target na gusto nito, hinding-hindi niya raw ito kailanman magugustuhan. Nagustuhan naman ni Himari ang paliwanag ni Saito pagkat personal niya rin yung naranasan tulad na lang halimbawa ng mga nagtapat sa kanya noon ng kanilang mga nararamdaman na hindi niya sinagot pagkat hindi naman raw nila alam ang mga bagay patungkol sa kanya at siguro nagtapat lang raw ang mga yun dahil sa kanyang ganda o dahil sa kanyang mga melon. Magkaganon pa man dahil sa paliwanag ni Saito nalaman ni Himari na para rito hindi raw mabubuo ang isang romance kung hindi raw alam ng isang tao ang nararamdaman ng isa pang tao, kaya naman dahil dito na itanong rito ni Himari kung ano raw ang tingin at nararamdaman ni Saito para sa kanya na agad niya namang ibinawi bago siya nagpaalam at tuluyang umalis. Habang naglalaro ang ating bida pa sekreto namang pumasok si Akane sa silid ni Saito upang mangalap ng impormasyon na pwede niyang may bahagi kay Himari at dito nga niya nakita ang isang secret notebook ni Saito ngunit bago pa man niya makita ang nilalaman nito agad dumating ang binata dahilan kaya napasigaw bigla rito ang dalaga at agad nitong itinanggi na isa siyang secret agent, magkaganon pa man, natanong nito kay Saito kung bakit raw nito inilagay sa kitang lugar ang secret notebook nito. Nasabi naman ni Saito na hindi porket may nakalagay raw na super secret sa kanyang notebook ay may nilalaman na itong sekreto, dahil dito nakumpirma rito ni Akane na hindi pa rin alam ni Saito ang pagmamatsyag at pangunguha ng impormasyon na kanyang ginagawa. Kaya naman bilang solusyon humingi ito ng magagandang libro na mairerekomenda ni Saito dahil dito malugod itong pinagbigyan ng binata dahilan kaya ibinigay niya rito ang mga interesanteng mga libro na tiyak raw na magugustuhan nito. Kinabukasan, ibinahagi ni Akane kay Himari ang librong nirekomenda ni Saito subalit inamin ni Himari na hindi raw niya masyadong naunawaan ang mga nilalaman ng mga libro na sinang-ayunan naman ni Akane dahil maging siya ay hirap ring maunawaan ang nilalaman ng mga iyon. Dahil dito humingi si Akane rito ng paumanhin dahil wala raw siya gaanong naitulong kay Himari, na hindi naman sinang-ayunan ng dalaga pagkat marami na raw itong naitulong at kung hindi man raw niya maunawaan ang nilalaman ng libro tatanungin na lamang raw niya si Saito patungkol sa bagay na yon. Ikinabahala naman ito ni Akane at habang masayang tinatanong ni Himari si Saito patungkol sa nilalaman ng librong nirekomenda ni Saito,
Tahimik naman ang mga itong pinagmamasdan ni Akane at mula sa malayo hindi na naitanggi pa ni Akane sa kanyang sarili na labis na itong nakakaramdam ng pagseselos. Samantala masaya namang tinulungan ni Saito si Himari sa nais nitong ipagawa pagkat meron raw itong utang na loob kay Himari pagkat kung hindi raw dahil dito malamang palagi pa rin silang nag-aaway ni Akane at malamang wala na raw siya ngayon. Na hindi naman sinasang-ayunan ni Himari pagkat ang totoo mabait namang tao si Akane at mabait rin itong babae at napatunayan niya yun ang iniligtas siya nito sa mga bully nang sila'y bata pa lamang at si Akane rin raw ang kauna-unahang nagsabi na maganda ang taglay niyang buhok. Pagdating naman ni Shisei ibinahagi nito kay Akane na simula first year pa lamang, pansin niya nang may pagtingin na si Himari para kay Saito at tingin niya bagay talaga raw sina Himari at Saito para sa isa't isa, na hindi naman sinang-ayunan ni Akane. Dahilan kaya natanong rito ni Shisei kung ayaw ba raw nitong magkatuluyan sina Saito at Himari, na hindi naman tiyak ni Akane pagkat sa isip nito tanggap nito ang mangyayari ngunit sa kanyang puso nais niyang siya pa rin ang maging asawa ni Saito. Lubos naman ang pasasalamat ni Himari kay Akane dahil sa tulong raw nito, nagawa niyang magkaroon ng mahabang pag-uusap kasama si Saito kaya bilang pasasalamat nais niya itong bilhan ng strawberry tart at nais niya rin na bisitahin raw ito sa bahay nito upang makapagbanding naman silang magkaibigan. Ikinagulat naman ito ni Akane pagkat ang bahay na tinitirahan niya ngayon ay ang bahay nila ni Saito, kaya naman bilang palusot na sabi nito kay Himari na sa ngayon magulo pa raw ang kanyang bahay. Dahilan kaya bahagya itong ikinalungkot ni Himari pagkat nalaman niyang minsan nang nakabisita si Shisei sa bahay nito. Upang hindi naman maging malungkot si Himari ipinaalam muna ni Akane kay Saito na bibisita rito sa kanilang bahay si Himari na ikinagulat naman ng binata, magkaganon pa man. Dahil wala na silang oras iminungkahi ni Akane na lilinisin niya ang mga gamit ni Saito at mag-i-spray rin siya ng pabango upang matakpan ang scent ni Saito at habang nandito si Himari iminungkahi nito kay Saito na magtago muna raw ito sa kanyang study room hanggang sa makaalis si Himari. Ngunit bago pa man makapaghanda ang dalawa dumating na kaagad si Himari kaya naman napagdesisyonan na lamang nila na si Akane muna ang haharap kay Himari habang nililinis naman ni Saito ang buong paligid. Ngunit dahil mabilis na pinapasok ni Akane si Himari wala nang nagawa pa si Saito kundi magtago. Habang nasa mesa naman ang dalawa, dito na naitanong ni Himari kung ayos lang ba raw na ayain niya si Saito sa isang date, na ipinagtaka naman ni Akane. Dahilan kaya ipinaliwanag rito ni Himari na simula nang sila'y first year pa lamang hindi na raw mawala sa kanyang isip ang posibilidad na may gusto rin si Akane para kay Saito at kung totoo na may gusto rin raw ito kay Saito inaamin ni Himari na magiging hadlang lamang raw siya kay Akane pagkat kahit gusto niya si Saito, gusto rin raw niya itong si Akane bilang kanyang kaibigan. Itinanggi naman ni Akane na may gusto siya kay Saito at nasabi rin itong ayos lang rin raw sa kanya kung makikipag-date si Himari kay Saito, na hindi naman nagustuhan ng binata. Sa sumunod na araw, matapang na inaya na ni Himari si Saito sa isang date na malugod namang tinanggap ni Saito at mula naman sa labas ng silid na tanong naman ni Shisei kay Akane kung ayos lang ba raw talaga para rito ang nangyayari at sigurado ba raw talaga itong hindi nito pipigilan ang dalawa, at ayaw ba raw talaga nitong ilabas ang mga nararamdaman nito gayon na din ang mga saloobin na pilit nitong itinatago. Kinagabihan, habang nasa hapagkainan ibinahagi na ni Saito kay Akane ang pag-aaya ni Himari ng isang date na hindi naman ikinatuwa ng dalaga at tanong nito kung bakit ipinapaalam pa raw ito ni Saito sa kanya na sinagot naman ng binata na asawa pa rin raw niya ito kaya naman nais niyang malaman kung papayag ito na lumabas siya kasama si Himari. Ipinaalam naman ni Akane na ang pagsasama raw nilang ito ay sa pilitan lamang at kailanman hindi niya rin raw ito ninais. Isa pa nagsasama lamang raw sila para makamit ang kani-kanilang hangad kaya naman wala raw siyang pake kung makipag-date man si Saito sa ibang babae. Malungkot naman itong naunawaan ng binata, dahilan kaya naiinis si Akane sa kanyang sarili pagkat wala man lamang siyang lakas ng loob upang ipaglaban ang nararamdaman niya kay Saito. Kinabukasan, nang handa nang umalis si Saito upang makipagkita kay Himari, kahit naiinis ipinaalam pa rin ni Akane kay Saito na magsaya raw ito kasama si Himari. Ngunit nang papaalis na sana ang binata, bumuhos na nga bigla ang luha sa mga mata ng dalaga at hindi nito napigilan na yakapin na si Saito. At mula rito, buong tapang na nitong pinigilan ang pag-alis ni Saito na labis na ikinagulat ng ating bida, at dito na rin inamin ni Akane na sa tuwing may isip raw niya na may kasama at ka-shopping na ibang babae si Saito, labis nang naaapektuhan nito ang kanyang puso. Kaya naman kahit alam niyang isa lamang itong pagkukunwari, ayaw niya itong umalis pagkat ito pa rin raw ang kanyang mister at kanyang asawa. Ikinatuwa naman ni Saito ang kanyang mga narinig mula kay Akane at inaamin rin niyang ang mga salitang yun ang kanyang hinihintay. Isa pa ang totoo tinanggihan na raw niya ang date nila ni Himari na labis na ikinainis ni Akane pagkat nagawa na naman siyang lokohin ni Saito.
Isa pa nasabi rin ni Saito na nakabihis raw siya ngayon dahil ito ang araw na mamimili sila ni Akane at dahil day off raw nila ngayon kailangang magsaya naman raw sila ngayong araw ng magkasama. Dahil dito inaya na nito si Akane na lumabas at mamasyal, na malugod namang tinanggap ng dalaga sa kondisyon na dapat nabilhan raw siya ni Saito ng isang bagay bilang apology gift, na pinagbigyan naman ng binata at isasama na raw nila ang pagbili ng singsing. Sa sumunod na araw, kahit nagawa na ni Saito na tanggihan ang imbitasyon ni Himari na pakikipag-date, masaya pa rin itong binati ng dalaga sa rason na hindi pa naman raw nagbabago ang kanyang pagtingin rito kay Saito, at isa pa marami pa naman raw na pagkakataon upang ayain niya itong muli sa isang date, at tulad ng hindi niya pagsuko noon kay Akane upang maging kaibigan niya lamang ito wala rin siyang balak na sumuko agad dito kay Saito. Samantala, sa isang tabi naman seryoso namang nasabi ni Akane na hindi rin ito magpapatalo, na ilang sandali kanyang ipinagtaka pagkat hindi niya lubos akalain na nasabi niya ang ganoong uri ng bagay. Sa sumunod na araw, masayang dinalhan ni Himari si Saito ng raw meat at garlic pagkat may nagsabi raw sa kanya na paborito itong pagkain ni Saito, na ikinagulat naman ng binata pagkat ito ang pagkain na kanyang iniiwasan, at sa sandaling ito alam niya na kaagad kung sino ang may pakana nito. Magkaganon pa man, kahit ayaw niya sanang kainin ang pagkaing dala ni Himari, dahil nasabi ng dalaga na pinaghirapan niya itong gawin na konsensya dito bigla ang ating bida at dahil pa sa suporta ng kanilang mga kaklase para sa dalaga, wala nang ibang nagawa pa rito si Saito kundi tanggapin na lamang ang pagkaing bigay ni Himari. Subalit nang tuluyan na niya itong makain hindi ito makapaniwala sa naging lasa nito pagkat kahit aakalain talaga nila itong raw meat sa unang tingin, ang totoo ganap raw talaga itong naluto ng maayos. Kaya naman pinuri nito si Himari na labis namang ikinatuwa ng dalaga. Kaya dahil dito, pinagpatuloy pa rin itong pakainin ni Himari. Subalit, hindi na ito natiis pa ni Akane kaya natanong rito ni Himari kung nagseselos ba raw ito, na agad namang itinanggi ni Akane. Matapos yun, dahil top scorer pa rin si Saito sa kanilang klase, buong tapang na nagpaturo rito si Himari dahil umano bahagya pa rin siyang nahihirapan pagdating sa math, na hindi naman natanggihan ni Saito. Dahil dito, inimbita ito ni Himari na mag-aral sa kanyang bahay pagkat wala raw ngayon doon ang kanyang mga magulang, kaya naman kung sakali silang dalawa lamang raw doon ni Saito. Hindi naman sang-ayon rito si Saito pagkat unang-una tinanggihan na raw niya ang imbitasyon nito ni Himari na isang date, na hindi pa rin naman alintana ng dalaga pagkat nasabi na nito noon na hindi raw siya basta-bastang sesuko, kasunod ng tanong kung natatakot ba raw itong si Saito na baka may mangyari sa kanilang dalawa habang nag-aaral. Samantala dahil naman sa pagseselos, agad na pumagit na si Akane sa harap ng dalawa pagkat hindi na nito matiis ang nangyayari, at bilang palusot sa nadarama niyang selos na sabi nito kay Himari na hindi raw makakabuti sa mga ito kung dalawa lamang silang mag-aaral pagkat napakadelikado raw ni Saito, isa pa wag raw itong magpauto kay Saito at wag rin itong ibaba ang kanyang depensa pagkat pwede raw itong magsisi sa bandang huli. Dahil sa mga nasabi ni Akane inimbita na rin ito ni Himari na sumama. Pagkat pabor naman raw ito sa kanya sa rason na maaari raw niyang makuha ang third rank kung sakaling tuturuan siya ng top scorer na si Saito at ang pumapangalawa na si Akane. Matapos yun kasama na rin si Shisei na pagdesisyonan na lamang nila na mag-aral sa bahay ni Akane at mula rito agad na rin nilang sinimulan ang pag-aaral. Subalit sa kasamaang palad, maraming bagay ang hindi alam at hindi naiintindihan ni Himari dahilan kaya natanong rito ni Saito na kailan pa raw nagsimula na mahirapan ito sa math. Na sinagot naman ni Himari na tingin niya nagsimula raw yun nang siya'y nasa first year of grade school pa lamang. Ayon naman kay Akane nagsimula raw na bumaba ang score ni Himari pagdating sa math sa araw ng unang spring nang sila'y nasa high school, na agad namang napagtanto ng dalaga dahilan kaya hindi ito makapaniwala sa pagiging observant ni Akane at sa pagiging mabuting kaibigan nito. Dahil dito, napagdesisyonan ni Saito na turuan si Himari ng math simula sa mga math na hindi nito nagawang maintindihan nitong mga nakaraang taon. Kaya naman sa loob ng ilang oras ginawa nga ni Himari ang lahat-lahat para lamang sa pag-aaral, at dahil sa determinasyon na ipinakita nito ilang saglit sa wakas nagawa na nga nitong masagutan ng tama ang mga math problems na hindi niya masagutan noon. Dahil dito lubos niya itong ipinagpasalamat kay Saito at labis rin itong pinuri ang katalinuhan na meron nito. Nang mahalata naman ni Saito na sobrang lapit na ni Himari sa kanya, hindi ito nagustuhan ni Akane, kaya bilang solusyon naglambing si Shisei kay Saito at pag-aamin rin ito na bored na rin siya kaya kailangan naman nilang maglibang. Dahil dito, naisip nilang maglaro ng cards na pinagbigyan naman ni Saito gayon na din si Akane na seryosong matalo ang ating bida. Subalit ilang saglit, dahil sa husay ni Saito hindi ito nagawang talunin ng tatlo maging si Akane.
Nang saglit namang lumabas si Saito upang bumili ng mga pagkain, sumunod dito si Akane at habang nasa daan nasabi ni Akane na pambihira talaga raw ang talas ng memorya na meron itong si Saito na nagagamit nito hindi lang sa pag-aaral. Nang matanong naman ni Saito kung nakakasuklam ba raw ang talas ng kanyang memorya, ipinagtaka naman ito ni Akane, dahilan kaya nasabi rito ni Saito na para sa kanya nakakasuklam raw ang talas ng memorya niyang ito pagkat bawat isa sa kanilang hojos ay may kanya-kanyang natatanging kakayahan tulad ni Shisei na kayang gawin ng mabilis ang isang extensive mental arithmetic at tulad niya na meron namang sobrang talas na pag-iisip. At dahil madali niyang nakakabisado ang personal na detalye ng isang tao, madalas siya noong layuan ng mga nasa kanyang paligid at may pagkakataon rin noon na tinatrata na rin siya bilang isang stalker. Hindi naman sang-ayon rito si Akane. Isa pa ang totoo na iinggit raw siya rito kay Saito pagkat dahil sa talas ng memorya na meron ito hindi na nito kinakailangan pang mag-aral ng husto, isa pa kung makakabisado raw nito ang mga gusto at ayaw ng partner nito magiging maaalahanin raw ito pagdating sa ibang tao. Pagbalik ng dalawa sa bahay, ikinagulat ni Akane ng madatnan sina Himari at Shisei na naglalaro ng game na madalas na nilalaro ni Saito. Matapos yun, habang kumakain nasabi naman ni Himari na palagay niya mas marami pa raw siyang matututunan sa pagtuturo nito ni Saito na agad namang sinang-ayunan ng binata, dahilan kaya inimbita ito ni Himari na sa susunod bakit hindi raw sa kanyang bahay naman sila mag-aral, na mabilis namang tinanggihan ni Saito kaya naman natanong rito ni Himari kung ano raw ang rason nito kung bakit tinatanggihan nito ang kanyang imbitasyon. Dahil naman sa kakulitan ni Himari aksidenteng natapon sa damit nito ang isang tsa kaya naman iminungkahi rito ni Akane na magpalit na raw ito agad ng damit at sa tulong ni Shisei itinuro nito kay Himari ang daan papunta ng banyo. Nang maiwan naman sa silid sina Saito at Akane, hindi mapigilan ng dalaga na magreklamo kay Saito dahil sa pagiging pabaya nito at dahil sa pagbablush nito sa tuwing kaharap nito si Himari. Isa pa inirereklamo rin ito na ni minsan hindi raw siya nagawang turuan nito ni Saito tulad ng pagtuturo na ibinibigay nito kay Himari, na hindi naman sinang-ayunan ni Saito pagkat ito namang si Akane raw ang unang tumatanggi sa tuwing nais niya itong tulungan. Nang bigla namang mawala ng ilaw sa bahay, dahil sa takot hindi napigilan ng dalaga na yumakap kay Saito na hindi naman inaasahan ng ating bida, magkaganon pa man nagpaalam muna ito kay Akane upang magawa niyang pumunta sa kinalalagyan ng breaker ng kanilang bahay. Subalit, hindi ito nagawang pahintulutan ng dalaga dahil ayaw raw niyang iwan siya ni Saito sa ganitong klaseng lugar. At dito rin nasabi ni Akane na siguro mas gusto raw nito ni Saito ang mga honest na babae, na hindi naman sinang-ayunan ni Saito at nasabi rin ito kay Akane na maging totoo lamang raw ito sa kanyang sarili, at dahil alam ni Saito na hindi komportable si Akane sa tuwing siya ang topic nagbigay na lamang si Saito ng kwento patungkol kay Girl A na may katangian na pagiging matigas ang ulo, hardworking at may pagkamahiyain. Ayon sa kwento ni Saito si Girl A ay minsan na rin hindi naging totoo sa sarili subalit kahit kailan hindi naman raw ito nagsalita ng masama sa ibang tao at ang totoo humihiling pa nga ito ng kaligayahan para sa ibang tao hindi tulad ng iba. Nasabi rin ni Saito na kahit mahirap pakisamahan si Girl A nagawa na rin niya itong maintindihan ngayon at nagawa na rin niyang maunawaan ang nilalaman ng isipan nito, kaya naman dahil dun hindi na niya ito kinaiinisan na masaya namang marinig ni Akane. Pagbalik ng ilaw sa kanilang bahay, sakto namang dumating sa silid si Himari dahilan kaya nadatnan nito si Saito at Akane na pawang close sa bawat isa, na natataranta namang itinanggi ni Akane. Sa sumunod na araw dahil hindi na naman nagawang maintindihan ni Himari ang kanilang naging lesson, humingi na naman itong muli ng tulong kay Saito upang sa gayon maturuan siyang muli nito. Samantala, sa pambihirang pagkakataon nagawa rin ni Akane na humingi ng tulong kay Saito na labis na ikinagulat ng ating bida. Kaya naman kinagabihan pinahiram ito ni Saito ng isang librong makakatulong rito na naging epektibo naman ayon sa dalaga, subalit nasabi rito ni Saito na hindi sa kanya ang libro pagkat hindi rin siya masyadong nag-aaral at pinahiram niya lamang kay Akane ang librong hawak nito para lamang sa isang eksperimento. Ang totoo sinubukan na raw niya itong ipahiram sa iba't ibang tao subalit kay Akane lamang raw naging epektibo ang librong ito dahilan kaya tingin niya ganap na talagang matalino itong si Akane. Nang balak na sanang umalis ni Saito upang magpahinga, hindi ito pinahintulutan ng dalaga pagkat marami pa naman raw oras bago mag-umaga at dahil sa pagmamatigas ni Akane napilitan na naman si Saito na manatili. Nang matanong ni Saitong muli si Akane, kung bakit ganito na lamang raw ito kadeterminado sa pag-aaral, nasabi rito ng dalaga na ginagawa raw niya ito upang matupad lamang ang hangad niyang pagiging isang doktor, at dahil nais rin malaman ni Saito ang rason ni Akane kung bakit nais nito maging doktor. Ikwento na nito kay Saito ang kanyang nakaraan. Nang siya'y bata pa lamang,
Mayroon siya nung bunsong kapatid na nagdurusa sa isang karamdaman at para matugunan lamang ang pang-araw-araw na gamot ng kanyang kapatid, palagi nung abala sa pagtatrabaho ang kanyang mga magulang at dahil dun bibihira na lamang ang mga yun na umuwi sa kanilang bahay at dahil din dun nagawa niyang matuto sa gawaing bahay at kung paano magluto. At dahil wala pa siya nung kamuwang-muwang wala siyang ibang magawa kundi panoorin ang kanyang kapatid habang nagdurusa dahil sa nadarama nitong sakit at kahit umiiyak itong humihingi ng tulong sa kanya wala siyang magawa kundi hawakan na lamang ang noo nito. Dahil dun labis siyang naiinis sa kanyang sarili at hindi niya kayang mapatawad ang kanyang sarili dahil sa kahinaan niyang iyon. Kaya naman kahit na hindi niya noon nagawang mailigtas ang kanyang bunsong kapatid ninais pa rin niyang maging doktor pagkat alam niyang may mga taong tiyak na nagdurusa rin dahil sa iba't ibang karamdaman. Dahil dito handa niyang gawin ang dapat gawin upang sa gayon wala nang mamatay pa. Matapos ang pag-uusap nilang yon, dahil sa pagkamis ni Akane sa kanyang bunsong kapatid na sabi nito kay Saito na bahagya raw siyang naiinggit dito pagkat meron itong itinuturing na babaeng bunsong kapatid na tulad ni Shisei. Dahil sa pag-aalala ni Saito para kay Akane, humingi ito ng tulong at advice kay Shisei upang kahit papaano mabawasan naman niya ang lungkot na nadarama ni Akane. Dahil dito pinayuhan ito ni Shisei na kung gusto raw nitong mapasaya si Akane dapat dalhin niya raw ito sa mga stores at shop na mayroong matatamis na pagkain. Agad naman itong sinunod ni Saito, kaya habang nagluluto inimbita nito si Akane na mamasyal ng silang dalawa lamang, na ikinagulat naman ang dalaga dahilan kaya aksidente nitong nasunog ang niluluto nitong pagkain. Matapos yun, pumunta naman si Akane sa kanyang lola upang humingi ng payo sa kung ano ang dapat niyang gawin pagkat nagawa raw siyang ayain ni Saito sa isang date. Ikinagagalak naman itong marinig ng kanyang lola, kaya naman bilang tulong dinala niya ito sa isang exclusive dressing room na naglalaman ng mga damit na para lamang kay Akane kung sakali raw na tuluyan na itong magkagusto sa isang tao. Nang dumating ang itinakdang araw, hindi lubos makapaniwala si Saito sa gandang taglay ngayon ni Akane. Kaya naman dahil sa nakakahiyang sitwasyon minabuti na lamang nila na tanggapin na hindi isang date ang kanilang gagawin kahit na ang totoo isa naman talaga itong date. Nang simulan na nila ang pamamasyal, gusto sana ni Saitong dalhin sa isang cat cafe si Akane ngunit tinanggihan ito ng dalaga pagkat pinagbabawalan na raw siyang pumunta rito dahil sa rason na labis na raw niyang kinahihiligan ang mga pusa na naririto. Dahil dito, inimbita na lamang ni Saito si Akane na magkaraoke na nung una hindi pa gusto ng dalaga pagkat nabalitaan raw niya kay Himari na kapag nasa karaoke room raw ang babae at lalaki ng silang dalawa lamang, may posibilidad na maghalikan raw ang mga ito. Hindi naman yun pinatotohanan ni Saito, kaya naman kalaunan naging komportable na rin rito si Akane at masaya na lamang silang kumanta ng magkasama. Matapos yun, habang nasa park at umiinom ng strawberry milk tea ang dalawa, hindi naman maitago ni Akane ang kanyang saya. Kaya bilang pasasalamat nais sana nitong share kay Saito ang kanyang inumin ngunit nang masabi ni Saito na magre-resulta raw ito sa isang indirect kiss, nahiya dito bigla ang dalaga. Magkaganon pa man sa kabila nun sinubukan pa rin niyang mag-share kay Saito subalit di ito tinanggap ng ating bida pagkat alam raw niyang paborito itong inumin nitong ni Akane. Nang matanong naman ni Akane si Saito kung bakit raw siya inimbita nito, nasabi naman rito ng binata na ginawa raw niya ang bagay na ito pagkat nakukonsensya raw siya sa kanyang nagawa rito kay Akane, pagkat kung di raw dahil sa kanya malamang hindi nito muling maaalala ang masakit nitong nakaraan at malamang hindi raw ito makakaramdam ng lungkot ngayon. Ikinatuwa naman ng dalaga ang pag-aalala ni Saito para sa kanya, kaya naman bilang pasasalamat, nasabi rito ni Akane na handa raw niya itong samahan kung saan man ito gustong pumunta. Dahil dito, dinala ni Saito ang dalaga sa isang supplement store kung saan hindi ito makapaniwala na parang snacks lamang para kay Saito ang bawat supplement at kahit pinipigilan na niya ang binata sa pagkain ng mga supplements, hindi pa rin ito huminto at ipinagpatuloy pa rin ito ang kanyang ginagawa. Matapos yun, habang pauwi saglit namang napahinto si Akane nang makita nito ang isang singsing at nang mapansin ni Saito na gusto ni Akane ang singsing sa harap nito tinanong niya ito kung nais niya ba raw itong bilhin. Subalit tinanggihan ito ng dalaga pagkat bilang estudyante wala pa raw siyang pera upang makabili ng isang singsing subalit sa oras na magkatrabaho na raw siya, muli raw siya ritong babalik upang bilhin ang singsing na ito. Habang nasa daan, buong puso namang nagpasalamat ang dalaga kay Saito dahil sa masayang araw na naibigay nito, na hindi naman inaasahan ng binata at hindi rin ito naitangging mas maganda si Akane kapag parati itong nakangiti. Sa nakaraan ng bata pa lamang si Akane, na ibahagi rito ng kanyang ina na ang singsing ay simbolo ng pagmamahalan ng dalawang tao sa isa't isa. At ang singsing rin raw ang tanda upang sabihin na may napili na ang isang tao na kanyang makakasama pang habang buhay, at balang araw,
Mauunawaan rin raw ni Akane ang kahulugan ng pagkakaroon ng singsing kapag dumating na ang tao na magbibigay sa kanya nito. Habang nasa hapagkainan, inis na pinagalitan ni Akane si Saito pagkat imbes na purihin raw nito ang pagkain nasa harap nito na gawa nitong manood lamang na parang walang pakialam, dahilan kaya inis na lamang itong iniwanan ng dalaga. Ipinagtaka naman ni Saito ang nabago na namang mood ni Akane, na malayo sa mood na ipinakita nito sa kanilang date, at dito rin biglang naalala ni Saito ang singsing na ninanais sana nung makuha ni Akane. Matapos ang klase, habang naglalakad na tanong ni Saito kay Shisei kung maaari ba raw siyang bumisita sa bahay nito na kaagad namang pinahintulutan ni Shisei kasunod ng agara nitong pagtawag sa kanilang magiging sundo. At ilang saglit dumating na nga rito ang katulong ng pamilya ni Shisei na si Rui, na kanilang magiging sundo papunta sa mansyon ng pamilya Hojos. Pagdating sa mansyon, agad silang dumiretso sa silid ni Shisei kung saan dito tinulungan ni Saito ang dalaga na magpalit ng kasuotan, at dahil matagal-tagal na rin silang hindi nakakapaglaro bilang magpinsan, naisip ni Shisei na maglaro muna sila ni Saito ng laro na tinatawag na vampire na hindi naman natanggihan pa ni Saito, dahilan kaya wala na itong nagawa sa pagiging clingy ni Shisei. Pagdating ng ina ng dalaga, natanong nito kay Saito kung mananatili ba raw ito sa mansyon upang maghapunan, na kaagad namang tinanggihan ni Saito pagkat naghanda na raw si Akane ng pagkain para sa kanilang magiging hapunan. At inamin rin ni Saito na naparito raw siya upang humingi ng pabor pagkat nais raw niya ngayon ng isang trabaho, kaya naman nagbabaka sakali siyang mayroon siyang maitulong sa kumpanya nitong kanyang auntie, pagkat ang totoo nais raw niyang magkaroon ng sariling pera na kanyang nais gamitin upang bumili ng isang regalo na nais naman niyang ibigay sa isang tao. Isa pa ayaw niya ring humingi ng pera sa kanyang lolo pagkat ayaw niyang magkaroon muli dito ng utang na loob. Inamin naman ni Shisei na bahagya raw siyang nalulungkot sa kanyang narinig pagkat buong akala niya naparito itong si Saito upang makipaglaro, ngunit bumisita lamang pala raw ito para lang humingi ng pabor para maibili ng regalo ang isang babae. Hindi naman ito sinang-ayunan ni Saito pagkat mas priority raw niya ngayon ang pakikipaglaro rito kay Shisei. Hindi naman sang-ayon ang mama ni Shisei sa pagkakaroon ni Saito ng part-time job pagkat hindi raw ito akma sa kanya bilang tagapagmana ng Hojo Group. Isa pa hindi rin siya sang-ayon sa pag-aasawa nito ng babaeng commoner tulad ni Akane. Magkaganon pa man, tinupad pa rin ito ang trabahong nais ni Saito pagkat saktong nangangailangan ng isang translator ang kanilang kumpanya. Dahil dito, natanong rito ng mama ni Shisei kung kakayanin ba raw ni Saito na mag-aral ng bagong lengguwahe sa loob lamang ng 3 araw, na hindi naman alintana ni Saito pagkat isang gabi lamang raw ang kanyang kailangan upang matutunan ang lengguwahe na kailangan ng kumpanya. Kaya naman pagbalik nito sa bahay kaagad na nitong sinimulan ang pagsasaulo ng mga letrang nasasad sa mga aklat, na labis namang ikinagulat ng dalaga pagkat ngayon niya lang nakita na seryosong nag-aaral si Saito, dahilan kaya ibinahagi rito ng binata na may lengguwahe raw kasi siyang nais matutunan. Nang malaman naman ito ni Akane hindi ito makapaniwalang saglit lamang ang kailangan ni Saito upang matutunan ang isang bagay, dahilan kaya nasabi nitong nais niya ng utak na katulad ng kay Saito. Kinabukasan matapos ang klase, ipinagtaka ni Akane at Himari na magkasabay na namang pauwi sina Saito at Shisei. Samantala habang nagsisimula na nga si Saito sa pagtatrabaho hindi naman ito magawang makapag-focus dahil sa pagiging clingy ni Shisei. Ngunit ayon kay Shisei nauunawaan niya naman na ginagawa ito ni Saito upang makuha ang puso ni Akane subalit pag-aamin niya simula nang maging asawa raw nito si Akane naging limitado na lamang ang oras na naibibigay nito sa kanilang bandeng ngunit hindi naman raw niya sinisisi itong si Saito pagkat alam niyang ginagawa niya lamang ito para makamit ang matagal na nitong pangarap. Pag-uwi ni Saito, inis naman itong inaabangan ni Akane pagkat late na naman raw itong umuwi ng bahay. Hindi naman ito masyadong pinansin ni Saito at dahil sa pagod at dahil nais na niyang magpahinga hindi na nito nagawa pang makipag-usap kay Akane. Ngunit pag-alis nito dito naman naamoy ni Akane ang scent ng isang babae sa damit ni Saito. Dahil dun, nang makipagkita si Akane sa kanyang lola, ibinalita nito ang kanyang napansin na mga kakaibang kilos ni Saito nitong mga nakaraang mga araw, na hindi naman na ipinagtaka pa ng kanyang lola pagkat alam niyang popular si Saito pagdating sa mga babae dahil sa pagiging magandang lalaki nito. Kaya may posibilidad talaga raw na hindi lang isang babae ang nagkakagusto kay Saito. At nasabi rin ito kay Akane na alam niyang hindi ito magaling pagdating sa pagpapakita ng nararamdaman nito subalit kahit ganun hindi pa rin raw pwedeng habang buhay na lamang nitong itatago ang feelings nito kay Saito at hindi pwede na patuloy pa rin itong magsisinungaling sa kanyang sarili. Kinabukasan, habang malungkot na nag-o-open up si Himari kay Akane sa rason na muli na naman raw na tinanggihan ni Saito ang imbitasyon ni Himari na isang date, bigla namang napadaan sa mga ito si Shisei,
At mula rito dito naamoy ni Akane ang scent ni Shisei na pareho sa kanyang naamoy sa damit ni Saito nang umuwi ito nung isang gabi. Habang mag-isang naghahapunang muli ang dalaga, dito nito naisip ang mga paalala sa kanya ng kanyang lola na maging totoo na raw siya sa kanyang sarili. Dahil dito, dahil wala pa siyang contact number ni Saito, gamit ng city page kung saan nakalista ang bawat numero ng bawat pamilya, dito nito direktang tinawagan ang bahay ni Shisei. Nang sagutin ito ni Rui, natanong rito ni Akane kung nasa bahay ba raw talaga ni Shisei si Saito, na agad namang pinatotohanan ni Rui. Dahil dito hindi na nag-atubili pa si Akane na mag-request kung pwede ba raw niyang makausap saglit si Saito. Nang ibigay naman ni Rui sa mama ni Shisei ang telepono, nasabi nito kay Akane na hindi raw nito maaaring makausap ngayon si Saito pagkat masyado raw itong busy sa kasalukuyan. Nang matanong naman ni Akane kung ano raw ang kasalukuyang ginagawa ni Saito, hindi ito sinagot ng mama ni Shisei pagkat hindi na raw yun kinakailangan pang malaman ni Akane. Isa pa ipinamukha rin ito kay Akane na wag na raw itong masyadong mag-alala pagkat puwersado lamang itong ikinasal kay Saito at hindi rin raw niya tanggap itong si Akane bilang asawa ni Saito. Ipinamukha niya rin sa dalaga na ang pagiging asawa raw nito kay Saito ay para lamang sa pormalidad at ang totoo isa lamang raw itong peking asawa. Kaya ano raw ang rason nito kung bakit kailangan pa nitong mag-alala kay Saito? Matapos naman ang trabaho ni Saito sa kumpanya ng mama ni Shisei, agad nang ibinigay rito ng kanyang auntie ang sahod nito. Matapos yun dinala naman ito ni Rui sa bilihan ng mga singsing upang tuluyang bilhin ang singsing na gustong-gusto ni Akane. Pag-uwi nito sa bahay, inis na naman itong hinarap ni Akane pagkat buong akala nito na nakikipag-flirting raw itong si Saito kay Shisei. At dahil sa selos na sabi rito ni Akane na kung ganun na lamang raw kamahal ni Saito si Shisei, ang mga ito na lamang raw sana ang naging mag-asawa. Hindi naman pinatotohanan ni Saito ang mga hinala ni Akane subalit dahil sa nadaramang inis at selos ni Akane hindi na nito pinapansin pa ang mga paliwanag ni Saito. Nang subukan naman itong pigilan ni Saito, bilang solusyon sa nadaramang inis ng dalaga, ipinakita na nito rito ang kanyang regalo na isang singsing na gustong-gusto nung makuha ni Akane. At dito rin nasabi ni Saito na nagawa raw niyang magtrabaho bilang translator sa kumpanya ng kanyang auntie para lamang magkaroon ng pera na pambili sa singsing na nais nito ni Akane. Habang gulat at nauutal-utal pa ang dalaga, kinumpirma rin rito ni Saito na niregalo niya rin ang singsing rito pagkat nais rin niyang mas mapalapit pa rito kay Akane. Dahil sa pagkahiya, madaling umalis si Akane sa harap ni Saito subalit mabilis rin itong bumalik upang sabihin kay Saito na maraming salamat, na ikinagulat naman ng lubos ng binata. Sa sumunod na araw habang suot na ni Akane ang singsing na regalo ni Saito, ikinatuwa ito ng binata at nasabing bagay ito kay Akane. Nang matanong naman ni Akane kung malilate pa raw ng uwi ngayon si Saito, tinanggi ito ni Saito pagkat tapos na raw ang pagtatrabaho niya sa kumpanya ng kanyang auntie, dahil dito masaya ritong nasabi ni Akane na gagawa niya raw ito ng masarap na panghapunan. Nang tuparin ng dalaga ang kanyang nasabi, hindi makapaniwala si Saito na nasa magandang mood na naman si Akane. At dahil hindi niya matanggihan ang mga inihanda nito, kahit sobra-sobra ang mga pagkain ito para sa kanya, alang-alang kay Akane nagawa niya pa rin ang mga itong ubusin. Pagdating ng dalawa sa eskwelahan, habang naglalakad dito biglang napansin ni Saito na suot pa rin ni Akane ang singsing na bigay niya rito kaya naman bago pa man ito makita ni Himari puwersahan itong dinala ni Saito sa isang bakanting lugar. At mula rito ipinaalala ni Saito kay Akane na suot pa rin ito ang singsing at mas maigi kung itatago niya muna raw ito sa kanyang bag habang naririto pa sila sa eskwelahan. Pag-uwi nila sa kanilang bahay, nakakapagtakang nawala ni Akane ang singsing na bigay sa kanya, dahilan kaya palihim nitong binalikan ang mga lugar na kanyang napuntahan. At habang kasalukuyan siyang naghahanap, naisip nitong huwag nang sabihin pa kay Saito na nawala niya ang singsing na bigay nito. Habang nasa isang tabi ito, naalala naman nito bigla ang nasabi ni Shisei na handa raw siya nitong bigyan rin ng singsing na tulad ng singsing na binigay ni Saito dahilan kaya naisip niyang tanggapin na lamang ang alok ni Shisei. Subalit dahil para sa kanya nag-iisa lamang sa mundo ang singsing na bigay ni Saito, naisip nitong huwag nang bumili ng bago, pagkat ayon sa kanyang ina, ang singsing ay simbolo raw ng pagmamahal ng isang tao sa isa pang tao. Dahil dito, napagdesisyonan na lamang nitong patuloy na maghanap bago pa man malaman ni Saito ang katotohanan. Kaya naman sa bawat araw pagkatapos ng klase agad itong bumabalik sa mga lugar na posibleng kinaroroonan ng singsing subalit kahit anong paghahanap ang kanyang gawin hindi niya pa rin ito matagpuan. Nang malaman naman ni Shisei na naiwala ni Akane ang singsing na bigay ni Saito,
Ipinangako nito kay Akane na hindi raw niya ito ikikwento kay Saito at handa rin raw siyang tumulong upang muli yung matagpuan ni Akane pagkat para sa kanya masasabi niyang mabait na tao itong si Akane na nagbibigay sa kanya ng mga masasarap na mga pagkain. Dahil dito, sa tulong ni Shisei muli nang sinimulan ng dalawa ang paghahanap sa iba't ibang parte ng bawat silid ng eskwelahan, subalit lumubog na ang araw bigo pa rin nilang matagpuan ang singsing sa kahit saan mang lugar. Habang pauwi, humingi naman si Akane ng paumanhin kay Shisei pagkat dinamay pa raw niya ito sa kanyang problema, kaya naman nasabi niyang sapat na raw ang naitulong nito ni Shisei at ayaw na rin niya itong idamay pa sa kanyang hinaharap na suliranin. Nasabi naman ni Shisei na bakit hindi raw ito humingi ng tulong kay Saito pagkat pagdating sa ganitong klaseng sitwasyon maaasahan raw nila ang kakayanan ni Saito, na hindi naman sinang-ayunan ni Akane pagkat ayaw na nitong magdala pa ng problema kay Saito at ayaw niya rin na palagi na lamang ritong umaasa. Pagdating ni Shisei sa bahay ni Akane, agad naman itong tinanong ni Saito kung nasaan raw si Akane, na hindi naman sinagot ni Shisei pagkat meron itong binitiwang pangako kay Akane na hindi niya maaaring baliwalain. Ngunit nasabi nito kay Saito na kung nais talaga raw nito na malaman ang katotohanan, mas mabuti kung ito na raw ang mismong gumawa ng sariling pag-iimbestiga. Dahil dito, matapos ang klase, palihim na sinundan ni Saito si Akane at sa patuloy nitong pagsunod dito na nitutuluyang nalaman na ang dahilan sa mga kakaibang kilos ni Akane nitong mga nakaraang araw ay dahil sa pagkawala ng singsing na bigay niya para rito. Habang malungkot sa gitna ng ulan ng dalaga, dito na ito nilapitan ni Saito upang yayain ang umuwi at kalimutan na lamang ang singsing, na hindi naman sinang-ayunan ni Akane pagkat ang singsing raw na yun ay labis na mahalaga para sa kanya. Isa pa yun lang rin raw ang kaisa-isang bagay na bigay nito ni Saito na may kaakibat na totoong pagmamahal. At sa kabila ng puwersahang pagsasama nila bilang mag-asawa naramdaman niya ang pagmamahal nito ni Saito sa pamamagitan ng singsing na yun. Isa pa nagpakahirap rin raw ito sa pagtatrabaho para lamang mabili ang singsing na magiging tulay upang mas lalo pa silang maging malapit sa bawat isa. Kaya naman hindi raw siya papayag na hindi niya iyon muling matagpuan. Dahil dito, hindi na natiis pa ni Saito na tumulong kay Akane, at gamit ng matalas niyang memorya, naisip niya kaagad kung saan posibleng naiwala ng dalaga ang pouch na kinalalagyan ng singsing. At dahil magkasama sila noon nang maiwala ni Akane ang pouch nito, madaling natagpuan ng binata ang kinaroroonan ng pouch sa loob lamang ng ilang minuto. Labis naman itong ipinagpasalamat ng dalaga at dahil sa sobrang saya nito, hindi na nito napigil ang muling maiyak. At matapos yun personal nang ang isinuot ni Saito sa daliri ng dalaga ang singsing subalit habang pauwi dito nasabi ni Akane na ang kahulugan raw ng singsing sa left ring finger ay engagement o di kaya naman marriage na sumisimbolo sa malalim na pagmamahalan. Labis naman itong ikinagulat ni Saito dahilan kaya sinubukan nitong ilipat sa kanang daliri ni Akane ang singsing na suot nito subalit hindi ito pinahintulutan ng dalaga pagkat ayos lang raw ito sa kanya ngayong araw. Sa mga sumunod na araw, sa hindi malamang dahilan isang dalaga ang bigla na lang nagpakita kay Saito subalit nang mapansin ito ng binata bigla na lamang niyang naalala rito ang isang dalaga na bahagi ng kanyang nakaraan. Nang magpakilala ito kay Saito bilang Maho, hindi naman maalala ng binata na kilala niya ito at wika rin itong ni minsan, hindi pa raw niya ito nakita o nakilala man. Subalit hindi na yun pinansin pa ni Maho at out of the blue niyaya na lamang nito si Saito na maging kanyang kasintahan, na lubos hindi inaasahan ng ating bida. Nang masabi pa ni Maho na alam niya lahat ng patungkol sa buhay ni Saito especially sa personal nitong buhay, halimbawa na lamang ang pagtapat ni Himari rito ng pag-ibig na tinanggihan nito at ng pagiging asawa nito kay Akane, ikinagulat muli ito ni Saito at tanong pa nitong paano raw yun nalaman nitong ni Maho. Nang inis na tinanong muli rito ni Saito kung sino ba raw talaga ito at kung paano raw nito nalaman ang lahat. Hindi ito sinagot ni Maho pagkat nais nitong mag-date muna raw sila ni Saito bago niya sabihin rito ang mga nais nitong malaman. At pinagbantaan rin ni Maho si Saito na kung hindi raw ito papayag sa mga gusto niyang mangyari, ikakalat niya na lamang sa buong eskwelahan ang sekretong itinatago nito ni Saito at Akane. Matapos ang klase, dumiretso muli si Maho kay Saito kung kaya't pagdating nito sa classroom ng binata agad niyang itinanong sa lahat kung saan raw niya makikita si Saito, na ikinainis na namang muli ng ibang estudyante, pagkat may bago na namang dalaga raw ang umaaligid dito sa ating bida. Habang nasa hagdan, dito naman natanong ni Saito kay Maho kung bakit raw ito bigla na lamang nagtapat ng pag-ibig, na sinagot naman ni Maho na siguro dahil raw yun sa love at first sight. Hindi naman yun pinaniwalaan ng binata pagkat hindi naman raw siya ganun kagwapo upang magustuhan, na sinang-ayunan naman kaagad ni Maho. Nang mataranta naman bigla ang binata dahil sa pagpapadulas na ginawa ni Maho,
Dahil sa pag-aalala bahagya niya itong pinagalitan subalit hindi ito binigyang pansin ni Maho pagkat mas maganda raw na habang maaga pa lamang gawin na raw nila ang mga bagay na nais nilang gawin dahil hindi raw nila masasabi kung kailan sila kukunin ng may kapal. Habang pababa ng hagdan, dito muling natanong ni Maho kung mahal o may pagtingin ba raw talaga itong si Saito kay Akane, na hindi naman diretso na nasagot ng binata pagkat hindi niya rin alam kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para kay Akane. Dahil dito, iminungkahi rito ni Maho na bakit hindi na lamang raw nila subukan na bumuo ng sarili nilang pagmamahalan, at dahil iniligtas siya nito ni Saito handa niya itong ilibre ng mga pagkain na nais nito. Pagdating nila sa isang fast food restaurant, hindi akalain ni Saito na mas gusto pa ni Maho ang mga junk food kesa sa nasabi nitong mga matatamis na pagkain, magkaganon pa man, hinayaan na lamang niya ito pagkat maging siya ay mas prefer din ng mga junk food kesa sa anumang pagkain. At dito ibinahagi rin ni Maho na gusto niya rin sana ng cup noodles ngunit may isang tao ang hindi raw siya pinapayagan na kumain ng ganon. Naunawaan naman ito ni Saito pagkat maging siya ay naranasan na rin ang parehong bagay dahil sa pagiging istrikto ni Akane. Nang may bahagi naman ni Maho na mayroon siyang nakakatandang kapatid na babae, hindi na yun ikinagulat pa ni Saito pagkat halata naman raw ito dahil sa ipinapakita nitong pag-uugali. Ipinagmalaki naman ni Maho kay Saito ang kanyang ate pagkat para raw sa kanya. Ang kanyang ate ang pinakamaganda at pinakaperpektong babae na wala nang makakatumbas pa. Nang magkaroon ng sauce sa daliri ni Saito, wala itong pag-aalinlangang nilinis ni Maho gamit ng kanyang labi, at dahil sa nangyari nagbigay pa ito ng pagkakataon para makunan ito ni Maho ng isang litrato. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, labis itong ikinayamot ng binata subalit tulad ng dati hindi pa rin ito binigyang pansin ni Maho pagkat para raw sa kanya, maituturing na masayang alaala raw itong naganap ngayon. Hindi pa rin ito ikinatuwa ni Saito dahilan kaya hinabol nito ang dalaga upang puwersahan niya ritong burahin ang litratong nakunan nito. Nang magawa niya itong maabutan, dahil sa pakiusap nito kay Maho na burahin na ang litratong nakunan nito, agad na itong sinunod ng dalaga nang wala ng pag-aalinlangan. Matapos yun, kahit na may maling nagawa si Maho na pagdesisyonan pa rin ni Saito na ipagpatuloy ang kanilang pamamasyal. Habang nasa daan, dito naman ipinagtaka ni Maho na kung bakit tinitiis pa raw nito ni Saito na makasama sa iisang bubong si Akane gayong dito na rin galing na mortal silang magkaaway, na sinagot naman ni Saito na mayroon raw kasi siyang personal na rason kung bakit patuloy pa rin siyang naninirahan na kasama si Akane. Nang nais na sana ni Saitong magpaalam kay Maho upang tuluyang umuwi, nasabi rito ni Maho na sasamahan niya raw ito hanggang pag-uwi pagkat natural lamang raw ito sa dalawang tao na nagmamahalan, na hindi naman sinang-ayunan ni Saito kaya naman dahil dito nang ipang-blackmail na namang muli ni Maho kay Saito ang sekreto nito at ni Akane, sa pamamagitan nito wala nang nagawa pa si Saito kundi ang pumayag na sumama si Maho sa kanya pauwi ng bahay. Nang salubungin ni Akane sina Saito at Maho sa harap ng bahay, ipinagtaka rito ng dalaga kung bakit raw kasama ni Saito pauwi si Sakura Mori Maho, na siya palang nakakabunsong kapatid ni Akane. Matapos yun, dahil matagal ring di nagkita ang magkapatid hindi rito napigilan ni Maho na maglambing kaagad kay Akane na siya namang madaling pinagbigyan ng dalaga, at habang masaya rito ang dalawa dito naman natanong ni Saito kay Akane kung paano raw ito nangyari. Pagkat buong akala niya na matagal nang kinuha ng may kapal ang bunso nitong kapatid ayon na rin sa nasabi nito noong huli nilang pag-uusap. Agad naman itong dinipensahan ni Akane pagkat hindi niya naman nasabi rito noon na patay na ang kanyang bunsong kapatid kundi ang nasabi niya noon ay nasa malayo lamang itong lugar, na siya namang sinang-ayunan ni Maho pagkat matagal rin raw siyang nasa abroad. Nang mapagdesisyonan ni Maho na imbestigahan ang pamumuhay ni Saito at Akane bilang mag-asawa una na nitong pinuntahan ang silid tulugan ng mga ito kung saan pansin niya kaagad rito na sapat lang ang kama ng mga ito para sa dalawang tao. At dahil sa nalaman niyang ito, bigla siyang nakaramdam ng inis kay Saito pagkat ibig sabihin lang raw nito na ginawa na ng mga ito ang pagpapalindol ng bahay, na kaagad namang itinanggi ni Akane at buong puso rin itong ikinailanan ni minsan hindi pa raw sila nag-kiss o naghawak kamay man lang ni Saito. Dahil hindi pa rin kumbinsido't komportable si Maho sa pagsasama ni Saito at Akane sa iisang bahay at iisang silid, napagdesisyonan nitong manatili sa bahay ng mga ito upang personal na obserbahan ang bawat kilos ni Saito. Nang paghandaan naman ito ni Akane ng mga pagkaing masusustansya hindi ito ikinatuwa ni Maho pagkat ang mga ayaw na naman niyang pagkain ang nais ihain sa kanya ni Akane gaya ng porridge o pagkain may sabaw na madalas sa kanya noong ibigay ni Akane nang nakaratay pa siya sa kama ng sila'y bata pa lamang. Matapos yun, nang tuluyan ng makapag-usap sina Maho at Akane, dito buong tapang nang iminungkahi ni Maho na bakit hindi na lamang raw siya ang maging asawa ni Saito imbes na itong si Akane,
Pagkat ang nais lang naman ng kanilang lola at ng lolo ni Saito ay maging mag-asawa ang kani-kanilang apo dahil sa hindi nila natupad noong pagmamahalan. Kaya naman upang hindi na mahirapan pa itong si Akane, nagboluntaryo na lamang rito si Maho na pumalit sa pwesto nito ni Akane upang maging asawa ni Saito at handa pa raw niyang kausapin ang kanilang lola upang sa gayon magbigay pa rin ito kay Akane ng tuition para sa pag-aaral nito. Hindi naman sigurado rito si Akane pagkat sa kanyang puso kahit gustuhin niya man na tanggapin ang alok ni Maho, hindi niya ito magawa pagkat obvious naman na ayaw niyang mahiwalay kay Saito, at bilang patunay, sinabi nito kay Maho ang lahat ng mga gawain at pinaggagawa ni Saito habang nasa bahay. Ngunit, di naman ito binigyang pansin ni Maho at kahit wala pa raw siyang gaanong alam sa personalidad na meron si Saito hindi na raw yun mahalaga pagkat gusto niya naman ang pagiging gwapo raw ni Saito. Nang ipakita pa nito kay Akane ang litrato na kinuna nito habang kasama si Saito, habang gulat pa rito ang dalaga, mas lalo pa itong ininis ni Maho at ipinamukha pa nito kay Akane na siguro sila raw talaga ni Saito ang para sa isa't isa at siguro nakatadhana na rin raw na sila talaga ang maging mag-asawa kung ikukumpara rito kay Akane. Nang maunawaan naman ito ni Akane, dahil sa pagmamahal nito kay Maho aksidente itong pumayag sa nais ng kanyang kapatid subalit pag-alis ni Maho, dito na natanong ni Akane sa kanyang sarili, kung dapat ba raw niyang pigilan si Maho. Habang naliligo naman ang ating bida, bigla na lamang pumasok rito si Maho at muli nitong pinagbantaan si Saito na kung susubukan raw nitong umalis ng banyo sasabihin raw niya sa kanyang ate na si Akane na nang-aabuso ng babae itong si Saito. Dahil dito, dahil sa panggigipit ni Maho wala na naman ritong nagawa si Saito kundi ang sumunod. Habang nagbababad, dito biglang nasabi ni Maho na bakit hindi na lamang raw sila ang magpakasal, pagkat handa raw niya na ibigay rito ang lahat kung kinakailangan, mga bagay na hindi rito kayang maibigay ni Akane. Matapos yun, nang handa na sana si Saito upang matulog, dito naman ito personal na tinanong ni Akane kung nag-iisip ba raw itong makipaghiwalay sa kanya. Nabigla namang ikinagulat ng binata at nang magtanong rin ito na kung paano kung oo, papayag ba raw itong si Akane na makipaghiwalay. Sa mga sumunod na araw, upang makapag-bonding naman ang lahat pumunta ang mga ito sa isang amusement park at dito habang pinag-aagawan ni Maho at Himari si Saito inis namang pinandirihan ni Akane ang binata nang dahil sa selos. Nang simulan na nilang sumakay sa roller coaster, habang nagsasaya rito si Maho at Himari kabaliktaran naman ang nararamdaman rito ni Saito at Akane, kaya naman pagkatapos ng ride naging robot bigla rito ang dalaga na ipinagmamayabang pa na kayang-kaya pa raw niyang sumakay muli sa ganitong klaseng rides. Subalit nang sunod naman nilang sinubukan ang Ferris wheel, nang kamustahin muli ni Saito rito si Akane, kahit nasabi ng dalaga na kakayanin niya ito, dahil sa takot, hindi pa rin ito maiwasang hindi mataranta na dumating pa sa puntong sinisisi na nito ang sangkatauhan dahil sa paglikha ng ganitong klaseng ride. Nang matanong ni Saito kung bakit sinusubukan pa raw nitong ni Akane ang ganitong mga klaseng ride sa kabila ng nadarama nitong takot, sinagot ito ni Akane na ginagawa lamang raw niya ang bagay na ito pagkat nais niyang makitang masaya ang kanyang bunsong kapatid na si Maho. Nasabi rin ito na gusto ni Maho ng masasayang bagay tulad ng amusement park at festivals at gusto nitong pumunta sa ganitong mga klaseng lugar kasama ng mga kaibigan at siguro dahil na rin yun sa palagi na lamang nagdurusa sa sakit si Maho kaya nais nitong kahit papaano, ma-enjoy naman ito ang kanyang buhay. Kaya naman bilang nakakatandang kapatid na sabi rito ni Akane na handa raw niyang gawin ang kinakailangan sa abot ng kanyang makakaya upang matupad niya lamang ang kahilingan ni Maho, basta't yun ang magpapasaya rito. Nang mag-alok naman si Saito ng hawak kamay rito kay Akane, labis naman itong ikinagulat ng dalaga pagkat out of nowhere siyang inalok ni Saito na mag-hold hands, ngunit pinaliwanag rito ni Saito na inaalok niya raw ito ng hold hands upang kahit papaano mabawasan naman ang nadarama nitong kaba. Dahil dito, di kalaunan pumayag na rin rito ang dalaga at habang hawak na nga ni Saito ang kamay ni Akane nasabi naman ito sa kanyang isip na hindi siya makapaniwala na napaka-responsable rin palang ate nitong ni Akane. Nang subukan naman nila ang isang haunted house, hindi ito kinaya ni Akane kaya't maaga itong lumabas habang umiiyak. Samantala sa panig naman ni Maho at Saito, hindi naman ang mga ito nakadarama ng takot, imbes na kuha pa nga nilang purihin ang pagiging realistic ng kaharap nilang zombie. Subalit habang naglalakad, dito biglang nakaramdam si Maho ng pananakit ng katawan dahilan kaya tinulungan na ito ng binatang makalabas upang pansamantalang makapagpahinga. Nang balak na sana ni Saitong ipaalam kay Akane ang nangyari, agad itong pinigilan ni Maho at nagkunwari ito sa harap ng binata na wala ng sakit. Hindi naman ito nagustuhan ni Saito at pinayuhan ito si Maho na wag na raw gawing biro pa kung may nadarama raw itong sakit pagkat hindi raw isang biro lamang ang pagkakaroon nito. Dahilan kaya agad naman itong naunawaan ng dalaga.
Kinagabihan ng matutulog na sana ang ating bida, ikinagulat bigla nito nang makita nito si Maho, suot ang isang mapang-akit na kasuutan. Nang maalala muli ni Saito kay Maho ang babae sa kanyang nakaraan, tinanong rito ni Saito kung nakapunta na ba raw itong si Maho sa dinaos noong kasiyahan para sa lolo ni Saito, isang kasiyahan na dinaos sa isang villa matapos ang primary school graduation. At nang aminin pa ni Saito sa harap ni Maho na may babae rin siya noong nakita na hawig kay Maho, inaamin niyang hindi siya mapalagay pagkat di siya sigurado kung si Maho nga ang babaeng yun pagkat nung araw na yun hindi na niya natanong pa kung ano ang pangalan ng babaeng kanyang nakilala. Nang sabihin ni Maho na siya nga ang babae sa nakaraan ni Saito, habang gulat pa rito ang binata nagbigay ito ng pagkakataon para sa dalaga upang mas lalo pa itong akitin. Subalit dahil sa talino ni Saito, madali nitong nakumpirma na kinamumuhian nga siya nito ni Maho, na mabilis namang itinanggi ng dalaga. Ngunit ayon kay Saito nagawa niya raw itong mahalata pagkat hindi tumutugma sa kilos ni Maho ang bawat nasasabi nito kung ikukumpara kay Akane. Dahil dito na nga umamin si Maho na totoong kinamumuhian niya itong si Saito subalit sa kabila ng katotohanan na pagdesisyonan pa rin itong kunin ang unang halik ng binata na buong lakas namang pinipigilan ni Saito pagkat hindi raw tama na halikan nito ni Maho ang tao na kinamumuhian nito, na hindi naman alintana ng dalaga habang patuloy pa rin itong pinipilit ang nais nitong mangyari. Nang tuluyan ang mga itong makita ni Akane, sa kauna-unahang pagkakataon seryoso na ritong nagalit ang dalaga, na nagresulta kaya na palayas nito sa bahay sina Saito at Maho. Habang nasa daan, hindi pa rin tumigil rito si Maho at nais pa rin itong sumama kay Saito kahit saan man raw ito pumunta. At dahil walang magawa rito ang ating bida kahit labag sa kanyang loob minabuti na lamang nilang magpahinga sa isang hotel. Subalit dahil sa kakulitan ni Maho at dahil sa walang sawa nitong panggigipit, napuno na rito ang binata dahilan kaya inis na nitong nasabi kay Maho na tumigil na umano raw ito sa mga drama nito. Hindi naman ito ikinatuwa ng dalaga, at malungkot rin itong tanong kay Saito kung papaalisin rin ba raw siya nito at dito inamin rin ni Maho na labis siyang nagsisisi sa kanyang nagawang prank kay Akane pagkat ito ang kauna-unahang beses na totoo itong nagalit sa kanya. Kaya naman bilang kabayaran sa kanyang nagawang pagkakamali inoffer nito kay Saito ang kanyang katawan pagkat nais raw niyang akuin ang responsibilidad kung bakit napalayas rin ni Akane si Saito sa kanilang bahay. Hindi naman ito tinanggap ni Saito at nasabi rin ito na tinutulungan niya lamang itong si Maho pagkat para na raw niya itong bunsong kapatid na hindi niya maaaring pabayaan. Dahil dito, humingi rito si Maho ng isang pabor kung pwede ba raw siyang bigyan ni Saito ng isang headpat, na malugod namang pinagbigyan ng binata. Kinabukasan, dahil hindi nakakuha ng gamot si Maho nang palayasin sila ni Akane, bigla na lamang lumala rito ang iniinda nitong karamdaman at kung wala raw ang kanyang gamot mananatili siyang nasa ganitong kalagayan at ang kanyang gamot lamang ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang maging normal na tao at hindi basta-bastang mawala ng malay, subalit dahil agad silang pinalayas ni Akane hindi na siya nagkaroon ng pagkakataon upang makakuha pa ng gamot. Nang balak na sanang tumawag ni Saito ng isang ambulansya para kay Maho, agad itong pinigilan ng dalaga pagkat kung gagawin raw ito ni Saito tiyak na tatawagan rin ng ospital ang kanyang pamilya maging ang kanyang ate, isa pa hindi na raw kinakailangang pumunta pa sila ng ospital pagkat sa doktor na rin raw nanggaling na may pag-asa pa naman raw siyang mamuhay bilang normal na tao at masulit ang bawat bagay. Magkaganon pa man, upang makatiyak si Saito sa karamdaman ni Maho dinala pa rin ito ni Saito sa isang ospital, kung saan pansamantala muna niya ito ritong binantayan habang wala pa ang pamilya nito. Nang mapagdesisyonan na ni Saitong umalis, ipinakiusap rito ni Maho na wag na raw ikikwento pa ni Saito ang anumang nakita nito ngayon sa harap ni Akane, na hindi naman maunawaan ng binata pagkat mas makakabuti raw kung malalaman rin ito ni Akane. Hindi pa rin naman ito sinang-ayunan ni Maho pagkat ayaw na raw niyang makita pang labis na nag-aalala sa kanya ang kanyang ate pagkat simula pa lamang nang sila'y mga bata. Palagi na lamang raw siyang pabigat kay Akane at dahil duni minsan hindi noon nagkaroon ng kaibigan ang kanyang ate, na nagresulta sa personalidad na meron ito ngayon. At dahil alam ni Maho kung gaano kabait ang kanyang ate, ninais niyang lumayo na lamang mula rito, sa gayon magawa naman ng kanyang ate ang mga pangarap nito sa buhay, dahil dito, nang maunawaan ito ni Saito ipinangako nito kay Maho na hindi niya sasabihin kay Akane kung ano ang mga naganap ngayon. Pagdating ni Saito sa eskwelahan, agad itong kinumpronte ni Akane na nais malaman kung nasaan ngayon si Maho pagkat simula nun hindi na raw niya nakita pa si Maho na pumasok ng eskwelahan. Di naman ito binigyan ni Saito ng matinong kasagutan bilang pangako na rin kay Maho. Dahilan kaya nagsimula na si Akane ritong mag-alala pagkat kakaiba raw itong nangyayari lalo pat hindi niya magawang matawagan si Maho at hindi rin binabasa ni Maho ang kanyang mga text. Pagbalik ni Saito sa ospital,
Ipinagtaka nito kung bakit mas nais pa raw ni Maho na gumala sa iba't ibang lugar imbes na manatili, na sinagot naman ng dalaga na natatakot raw kasi siya. Natatakot siyang baka isang araw hindi na siya muling makabangon pa. Ayon kay Maho, hindi niya raw kasi alam kung kailan ba raw talaga siya kukunin ng may kapal, kaya naman hanggat may pagkakataon, nais na raw niyang sulitin ang bawat araw na natitira sa kanyang buhay. Isa pa kung nasa malayo raw siyang lugar. Kahit papaano hindi na siya maiisip ng kanyang ate at hindi na rin ito mag-aalala pa para sa kanya. Nang matanong naman ni Saito kung palagi ba raw sinisekreto ni Maho kay Akane ang iniinda nitong karamdaman, pinatotohanan nito ng dalaga pagkat alam na raw niya ang gagawin ng kanyang ate kung sakali mang malaman nito ang totoo. Dahil simula bata pa lamang mapagmahal na raw talagang ate si Akane. Nang matanong muli ni Saito, kung para rin ba raw kay Akane ang pang-aakit na ginagawa nito ni Maho, bigla itong ikinagulat ng dalaga. Dahilan kaya ipinaliwanag rito ni Saito na nung una akala niya ginagawa lamang yun ni Maho para protektahan si Akane subalit pagtagal dito niya napagtanto na ginagawa yun ni Maho pagkat nais lamang nito na maging masaya ang pamumuhay ni Akane. Pinatotohanan naman ito ni Maho, at inamin na nito na nagawa niya lamang yun pagkat matagal na panahon na ang nakakaraan narinig niya ang balitang magkasama sa iisang bubong ang kanyang ate at ng taong kinaiinisan nito sa klase. Dahilan kaya bilang solusyon ninais niyang magsakripisyo at palitan ang kanyang ate bilang asawa nitong ni Saito, pagkat ang tanging hangad niya lamang para sa kanyang ate ay magawa naman nito ang nais nitong magawa. Subalit, hindi raw niya maunawaan kung saan ba raw siya nagkamali upang magalit sa kanya ng ganun ang kanyang ate, at tiyak na dahil raw sa kanyang nagawa mananatili pa ring inis sa kanya si Akane. Nasabi naman ni Saito rito na tingin niya mahal pa rin raw ni Akane itong si Maho. Kaya naman ipinangako nito na sa ngayon babantayan muna raw niya ito hanggang paggaling upang sa gayon pag naging maayos na raw ang kalagayan nito maaari na nitong muling maharap si Akane. Nang matanong naman ni Maho kung bakit ganito na lamang raw siya alagaan nito ni Saito, sinagot ito ng binata na ginagawa raw niya ang bagay na ito pagkat hangad din niya ang kaligayahan ni Akane at kung magiging malungkot raw itong si Maho, tiyak na ikalulungkot rin ito ni Akane, at isa pa ayaw rin niyang mawala pang muli ang ngiti sa mukha ni Akane. Sinang-ayunan naman ito ni Maho pagkat ang kanyang ate raw ang may pinakamagandang ngiti, na di naman tinutulan pa ni Saito. Paglabas ng binata sa silid, di nito inaasahan na makakasalubong nito rito si Akane na agad namang iniwanan ng dalaga nang dahil sa kahihiyan. At habang nasa elevator, lubos rito ang nadaramang kilig ng dalaga nang dahil sa mga narinig niyang matatamis na salita na nasabi ni Saito. Makalipas ang isang linggo, buong pusong humingi ng tawad si Maho kay Akane nang dahil sa mga mali niyang nagawa at nilinis rin ito ang pangalan ni Saito at pinatotohanan nitong wala naman talaga raw si Saitong kasalanan. Dahil dito, agad itong naunawaan ni Akane dahilan kaya pinatawad na nito ang dalawa. Subalit, personal pa rin rito si Saitong humingi ng tawad, na hindi naman na maunawaan pa ni Akane pagkat hindi na raw nito alam kung para saan ba ito humihingi ng tawad. Humihingi ba raw ito ng tawad dahil sa pagiging popular nito o dahil sa mga di kanais-nais na nagawa nito? At nang matanong pa nito kay Saito kung totoo ba raw ang mga nasabi nito sa ospital, seryoso itong pinatotohanan naman ni Saito, dahil dito kinilig na namang muli rito si Akane, kaya naman nasabi na nitong maaari na raw si Saitong umuwi ng bahay, subalit ang hindi nila alam narinig itong lahat ni Himari at natuklasan na nitong magkasamang ang naninirahan sa iisang bahay sina Saito at Akane. Sa nakaraan, habang malungkot na nag-iisa si Saito sa isang tabi dahil sa problema sa pamilya, dito naman ito napansin ni Himari, na sa mga panahon ring ito ay malungkot rin dahil sa parehong problema. Sa kasalukuyan, nang mapagtanto ni Saito at Akane na narinig ni Himari at ng buong klase ang kanilang pag-uusap, dito na nalaman ng lahat ang sekretong itinatago ng dalawa ngunit agad ritong pumagitna si Akane upang ikaila sa lahat na may namamagitan sa kanila ni Saito. Subalit, hindi na ito umepekto pa sa kanilang mga kaklase pagkat marami na silang ebidensyang magpapatunay na may relasyon nga sina Saito at Akane, na agad pa ring ikinakaila ng dalawa at sa puntong ito bago pa may masabing kakaiba ang dalaga, napilitan na lamang sila ritong umalis ng classroom. Nang kumalat na sa buong campus ang patungkol kina Saito at Akane, hindi na tinantanan pa si Saito ng mga taong nais makiusisa sa kanyang personal na buhay na dumating pa sa puntong pati sa kanyang pag-uwi ay mga sumusunod pa rin sa kanila. Dahilan kaya gamit ng kanyang bilis mabilis nitong iniwan ang mga asungot na bumubuntot sa kanya. Pagbaba nila sa isang malayong bus stop dito napansin ni Saito na kinabukasan pa ang sunod na pagdaan ng bus at dito rin napansin ni Shisei na wala ring signal sa lugar na ito dahilan kaya iminungkahi na lamang rito ni Saito na maglakad na muna raw sila, na hindi naman ikinatuwa ng dalaga pagkat ito ang pinakaayaw niyang gawin.
Pagdating naman rito ni Rui, nasabi nito kay Saito na naparito raw siya upang sunduin si Shisei at ibinahagi rin itong nagawa raw niya ang mga itong mahanap pagkat may ikinabit silang tracking device sa gamit ng dalaga. Sa mga sumunod na araw, dahil pa rin sa balitang kumakalat patungkol sa kanila, hindi na nila magawa pang makapamili ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng bigas pagkat nag-aalala raw silang baka bigla na lamang nilang makasalubong ang isa man sa kanilang mga kaklase. Nang makarinig sila ng tunog sa pangalawang palapag ng kanilang bahay, agad nila ritong sinuri ang bawat silid at nang mapansin nila ang isang bagay na nagtatago sa kanilang kama agad ritong nainis ang dalaga, dahilan kaya nais niya kaagad itong hampasin, nabuti na lamang madaling napigilan ni Saito subalit dahil sa pagmamatigas ni Akane aksidente silang nagkaroon ng romantic scene sa kanilang kama na kaagad namang nakita ni Maho. Nang tanungin ni Saito si Maho kung ano raw ang ginagawa nito rito, nasabi rito ni Maho na di niya raw kailangan ng rason upang pumunta rito pagkat maituturing na rin na kanya itong bahay, at nasabi rin itong kasama niya rin ngayon si Himari. Nang makapagharap-harap ang tatlo, agad ritong humingi si Himari ng tawad pagkat kung di raw dahil sa kanya hindi malalaman ng buong eskwelahan ang patungkol rito kina Saito at Akane. Di naman ito alintana ng dalawa pagkat sila naman raw ang may kasalanan pagkat dapat nagtapat na raw sila rito kay Himari noon pa man. Kaya taos puso raw sila ritong humihingi ng paumanhin. Agad naman ang mga itong naunawaan ni Himari at inamin rin ito sa dalawa, na ang totoo hindi naman raw siya nagtatampo dahil lang sa hindi sa kanya nagsabi ng katotohanan si Akane. At isa pa simula pa nung una may hinala na talaga siya na magkasama ang mga ito sa iisang bahay dahil sa mga ebidensya tulad ng parehong baon, parehong amoy ng shampoo at iba pa. Isa pa napansin niya rin raw noon na alam ni Saito ang pasikot-sikot ng bahay kahit sinabi nito noon na unang beses pa lamang nitong makapunta sa bahay ni Akane. Isa pa dahil isa raw itong Hojo hindi talaga maiiwasan na magkaroon ito ng arranged marriage para sa family business. Nilinaw naman ni Saito rito na hindi raw siya pumayag sa arranged marriage nang dahil sa business kundi pumayag lamang siya upang tugunan ang naputol na pagmamahala noon ng kanyang lolo at ng lola ni Akane. Nang makumpirma naman ni Himari na isa lamang pagsasama na walang anumang romantiko na pagmamahalan ang relasyon ni Saito at Akane, nasabi nitong kahit papaano mayroon pa rin raw siyang tsansa sa puso nito ni Saito. Nang imungkahi ni Maho na gumawa raw sila ng plano upang mawala ang kumakalat na balita patungkol sa pagsasama ni Saito at Akane, nakaisip rito bigla si Himari ng solusyon kung saan ipapakita raw nila sa buong campus ang kabaliktaran ng nakalap nilang balita. Kaya naman sa sumunod na araw kasama si Shisei ipinakita ng mga ito sa bawat estudyante ang pagiging sweet nila sa bawat isa. At matapos yun na pagdesisyonan nilang sa susunod si Himari naman umano raw ang gaganap naman bilang kasintahan ni Saito. Subalit kinagabihan dahil sa mga pinaggagawa muli ni Saito hindi na naman ito ikinatuwa ni Akane lalo pa ang magaganap na pagpapanggap ni Saito at Himari na pagiging magkasintahan. Nang tanungin naman ito ni Saito kung ano ba raw ang kailangan at mga bawal niyang gawin sa pagpapanggap nila ni Himari bilang magkasintahan, nasabi rito ni Akane na ayos lang raw sa kanya kung mag-kiss o magyakapan man raw ang mga ito subalit ang kapalit naman raw nito ay sisiguraduhin niyang magsisisi raw itong ipinanganak pa ito sa mundo. Kinabukasan, nang simulan na ng dalawa ang pagpapanggap bilang magkasintahan, agad naman itong umipekto at agaran sila ritong nahalata ng ibang estudyante. Subalit habang masaya si Himari na kasama si Saito, nag-iisa at malungkot naman sa isang tabi si Akane pagkat pilit pa kasi nitong itinatago kung ano ba ang tunay nitong nararamdaman. Nang pumunta naman sa isang bakanteng silid ang dalawa, bilang parte pa rin ng pagpapanggap iminungkahi ni Himari kay Saito na mas igihan pa raw nila ang paglalambingan na kahit labag sa loob ng binata ay ginawa niya pa rin pagkat pinanunood sila ngayon ng ibang estudyante mula sa labas ng silid. Pagbalik nila sa kanilang classroom, dito na sila pinagdiskitahan ng lahat at dito na sila tinanong kung may relasyon ba raw sila ni Saito. Dahil dito, sinabi na ni Himari sa lahat na totoong may namamagitan raw sa kanila ni Saito at sinabi rin itong hindi raw totoo na may relasyon sina Akane at Saito. Nang maunawaan na ng tuluyan ng lahat ang sitwasyon, kita sa ekspresyon ni Akane ang pagiging malungkot nito dahil sa nadarama nitong selos na syempre pilit pa rin itong itinatago kahit na harap-harapan na siyang nasasaktan. Nang tuluyang makapag-usap sina Akane at Himari agad itong kinumpronta ni Akane dahil medyo sumusobra na raw ito sa pagpapanggap na kasintahan ni Saito na hindi naman alintana ni Himari pagkat ang importante tagumpay raw ang kanyang naging plano. Nang magkaroon sina Saito at Himari ng unang date, dito sinulit ni Himari ang bawat oras na kasama nito si Saito. Subalit nang pauwi na sana ang binata, niyaya pa ito ni Himari na manatili muna raw pansamantala sa kanyang bahay upang magkape at makapag-usap pa raw sila ng kaunti. Subalit tinanggihan na ito ni Saito,
Ngunit makalipas ang ilang minuto muli itong bumalik upang tanggapin ang inaalok ni Himari. Matapos bigyan ng dalaga ng maiinom si Saito, napansin naman ito rito na nag-aaral raw pala itong si Himari ng patungkol sa psychology. Na pinatotohanan naman ni Himari pagkat ayaw na raw niyang palagi na lang umasa sa tulong ni Akane sa tuwing mahaharap siya sa mahirap na sitwasyon tulad na lamang kung paano siya iniligtas noon ni Akane sa mga bully nang sila'y mga bata pa lamang, dahilan kaya sa pamamagitan ng psychology nais raw niyang magkaroon ng kontrol sa bawat sitwasyon upang hindi na siya kamuhian pa ng ibang tao. Nang bigyang respeto naman ito ni Saito dahil sa pagiging mabait na kaibigan raw nito kay Akane, dito naman tinanong ni Himari, kung may romantiko na pagtingin ba raw talaga itong si Saito para kay Akane pagkat kung wala ibig sabihin mayroon raw siyang pag-asa sa puso nito at handa rin raw siyang maging kabit nito kung kinakailangan, na hindi naman sinang-ayunan ng binata pagkat mas may halaga pa raw ito kung ikukumpara sa isang kabit. Pag-uwi ni Saito, dito ipinaliwanag nito kay Akane ang bawat naganap kabilang na ang kanyang pananatili sa bahay ni Himari na hindi lubos inaasahan ni Akane kaya't agad itong pumasok ng silid at dito nito tinawagan si Himari upang subukang patigilin na ito sa pagpapanggap bilang kasintahan ni Saito. Subalit dahil hindi na naman nasabi ni Akane ng direkta ang nais nitong sabihin ipinaalam rito ni Himari na ayos lang raw para sa kanya kung magtagal pa ang kanilang pagpapanggap at magiging masaya rin raw siya kung magiging totoo na ang kanilang relasyon ni Saito bilang magkasintahan. Kahit nasabi naman ni Himari na handa siyang tumigil kung sakali namang nagseselos raw itong si Akane, itinanggi pa rin ni Akane na hindi raw siya nagseselos, dahil dito nasabi rito ni Himari na kung ganun hindi raw niya ititigil ang kanyang pangliligaw kay Saito, na labis na dumurog sa puso ni Akane. Sa sumunod na gabi, dahil wala pa ring contact sa bawat isa sina Saito at Akane, hiningi na rito ng binata ang contact number ng dalaga sa gayon kahit malayo man raw sila sa bawat isa magagawa pa rin nilang makapag-usap especially kapag may bibilhin, lalo pat mainit sila ngayon sa mata ng kanilang mga kaklase. Naunawaan naman ito ni Akane dahilan kaya agad na rin itong pumayag. Subalit matapos nitong matanggap ang contact number ni Saito kahit pareho naman silang nasa silid, tinadtad pa rin ni Akane si Saito ng text pagkat ito ang unang beses na nagkaroon siya ng contact number ng isang lalaki. Kinabukasan, nang muling makausap ni Saito si Maho, dito na nito muling natanong kay Maho kung kilala ba raw talaga nito ang babae sa nakaraan ni Saito. Pagkat dito nasabi ng binata na hindi niya raw kayang matiis na hindi malaman ang katotohanan lalo pat ang dalaga sa kanyang nakaraan ay hinihinalaan niyang isa kina Maho at Akane lalo pat andun rin sa kasiyahang yun ang lola ng mga ito subalit hindi niya masasabing si Akane nga ang dalagang yun pagkat ang ugali ng dalaga sa kanyang nakaraan ay ibang-iba sa ugali na mayroon ngayon si Akane. Nang mapagtanto ni Maho na gustong-gusto talagang malaman ni Saito ang katotohanan, nang balak na sana niya ritong sabihin ang totoo agad pumagit na rito si Shisei upang ayain si Maho na mag-date. Nang makatanggap si Saito ng tawag sa kanyang lolo, dito siya nito inimbitahan para dumalo sa isang kasiyahan upang idaos ang 70th na kaarawan ng pinsan ni Tenryu na magaganap sa darating na Sabado. At nasabi nito kay Saito na kung nais raw nitong manahin ang kumpanya dapat lamang na dumalo raw ito at magbigay galang sa taong mahalaga sa kumpanya at gayon na rin sa buong angkan ng Hojo. Matapos yun, inimbitahan naman ni Saito si Akane upang sumama rin sa idadaos na kasiyahan ng angkan ng Hojo at magandang pagkakataon na rin raw yun upang maipakilala niya ito sa angkan bilang kanyang asawa, na lubos hindi inaasahan ni Akane. Tinanggihan naman ito ng dalaga pagkat hindi pa raw siya handa sa ganitong mga bagay at kinakailangan muna raw niyang maging handa mentally upang humarap sa pamilya ni Saito. Di naman ito pinilit pa ni Saito at nasabi na lamang rito ng binata na dahil isang kasiyahan ang kanyang pupuntahan hindi raw siya makakauwi ng maaga, kaya't pansamantalang mag-isa muna raw itong si Akane rito sa kanilang bahay. Nang masabi ni Akane na ayos lamang raw siya mag-isa na manatili rito sa kanilang bahay, hindi naman sigurado rito si Saito pagkat alam niyang matatakutin itong si Akane at ano na lamang raw ang gagawin nito kung bigla na lamang mawalan ng ilaw, na hindi naman alintana ng dalaga at handa naman raw niyang harapin kung ano man ang mangyari. Isa pa magandang pagkakataon na rin raw ito pagkat magkakaroon din sila ng bonding ni Himari bilang magkaibigan. Pagdating ng itinakdang araw, nang tuluyan ang sunduin ng binata ng pamilya ni Shisei, pag-alis ng mga ito dito naman pansin ang pagiging malungkot muli ni Akane. Pagdating ni Saito sa itinakdang lugar na pagdadausan ng kasiyahan, dito na nga sinimulan ng angkan ang selebrasyon para sa kaarawan ng pinsan ni Tenryu at dito na ibinigay ni Saito at Shisei ang kani-kanilang regalo na malugod namang tinanggap ng kanilang lolang si Shizu. Nang hanapin ni Tenryu ang asawa ni Saitong si Akane, ipinaliwanag rito ng binata na hindi raw makakapunta ngayon si Akane pagkat nahihiya raw itong humarap sa pamilya Hojos. Ikinadismaya naman ni Tenryu na wala pa ring ginagawang hakbang si Saito kay Akane,
na dinipensahan naman ng binata pagkat umayon lamang raw sila ni Akane sa pagiging mag-asawa bilang pormalidad lamang ngunit hindi sila umayon sa ibang bagay. Pinatahimik naman ni Shizu si Tenryu sa pang-aasar nito kay Saito at dito rin ito nasabi na hindi raw niya inaasahan na may naging asawa na itong si Saito at buong akala rin niya na si Shisei ang pipiliin nito bilang kanyang maging kabiyak, na agara namang ikinaila ng binata subalit dahil sa nasabi ng kanilang lola hindi rito maiwasan ni Shisei na kiligin. Samantala, habang naghihintay si Akane sa pagbisita ni Himari hindi pa rin makakaila na malungkot pa rin ito sa pag-alis ni Saito. Pagdating ni Himari, agad nitong niyakap si Akane at buong puso itong humingi ng paumanhin sa kanyang nagawang pakikipag-date kay Saito at sa pagpapanggap na kasintahan nito, na hindi naman alintana ni Akane at nasabi rin ito kay Himari na wala raw itong nagawang mali at wag rin raw nitong isipin na may nagawa itong kasalanan. Matapos ang kanilang pagbibake ng mga cupcakes, naisip ni Himari na kunan nito ng litrato upang maipakita kay Saito, na ikinagulat naman ni Akane pagkat hindi nito inaasahan na ibibigay rin pala ni Saito kay Himari ang kanyang contact number ngunit tinanggap na lamang niya ang nangyari pagkat wala naman raw siyang karapatan na pigilan si Saito isa pa hindi naman raw sila nagdi-date o tunay na magkasintahan. Nang makita ni Akane na nireplyan ni Saito ang text ni Himari, muli na naman itong nakaramdam ng selos pagkat hindi niya man lang kayang magawa ang pagiging sweet rin kay Saito hindi tulad ni Himari. Nang mapansin ni Himari na naghihintay rin si Akane ng text mula kay Saito, tinanong nito si Akane kung ano raw sa palagay nito ang kabaliktaran na gusto, na hindi naman nasagot ng tama ni Akane, dahil dito, nasabi rito ni Himari na ang kabaliktaran raw ng gusto ay pagwawalang bahala pagkat hindi raw nito totoong kakainisan ang isang taong hindi naman talaga nito pinapahalagahan. Kinagabihan, habang kasalukuyang nag-aaral ang dalaga, hindi nito maiwasang maging malungkot pagkat kahit isang text mula kay Saito hindi pa rin ito nakakatanggap at kahit itago niya man sa kanyang sarili ang nararamdaman niyang kalungkutan pilit pa rin itong lumalabas mula sa kanya. Samantala nang umalis na sa kasiyahan ang ating bida upang makapagpahinga, dito naman ito nakatanggap ng tawag mula kay Akane, at nang tanungin niya ito kung bakit raw ito napatawag, nasabi rito ng dalaga na hindi raw ito sanay na wala sa paligid si Saito pagkat nasanay na raw siyang palagi sila nitong nag-aaway. At nang masabi nito kay Saito na sana umuwi na raw ito ng maaga, hindi naman maiwasan rito ng binata na maging masaya. Habang mag-isang nagpapahinga si Akane, hindi nito maiwasang hindi makaramdam ng takot pagkat nasanay na kasi itong nasa tabi niya palagi si Saito at ngayong wala ang binata hindi na nito magawa pang makatulog ng maayos. Nang nakaramdam ito ng kakaiba sa silid, dahil pa rin sa takot kinuha nito ang katabi nitong kawali at nang akmang hahampasin na sana nito ang naramdaman nitong nilalang dito nito napagtanto na si Saito pala ito na naghihingalong umaakyat ng bintana. Nang tanungin ito ni Akane, kung bakit raw ito umaakyat ng bintana imbes na gamitin ang pinto, nasabi rito ng binata na hindi niya raw ito magawang makausap dahil hindi nito sinasagot ang kanyang tawag, isa pa ayaw na rin raw niya itong istorbohin pa sa pagtulog. Nang tanungin itong muli ni Akane, kung bakit raw biglaan itong umuwi, nasabi rito ng binata na hindi rin raw siya sanay na wala siya rito sa kanilang bahay, kaya naman nang makakita siya ng bus na pagdesisyonan na lamang niyang umuwi, at simula bus stop, naglakad siya ng halos 2 oras para lamang tuluyang makauwi, na ikinagulat ng lubos ng dalaga. Dahil sa nagawa ni Saito para lamang kay Akane, lubos itong na-appreciate ng dalaga kung kaya't masaya ito sa pag-uwi ni Saito, at nang mapagdesisyonan na nilang matulog, dito nito mahinhin na sinabi kay Saito na welcome home na hindi naman sinasadyang marinig ng binata at dahil sa nangyari dito unang beses na narinig ni Saito ang sweet na pananalita ni Akane at dahil sa nagawa ng dalaga hindi rin ito maiwasang hindi kiligin. Kinabukasan, ikinagulat bigla ni Saito nang makita nito si Akane na masayang nakatitig sa kanya, na ayon sa dalaga ay natutuwa lamang raw siya rito kay Saito habang natutulog. Habang kasalukuyang naghuhugas si Saito ng pinggan, niyaya ito ni Akane na magkasamang manood ng pelikula pagkat wala naman raw silang ibang gagawin isa pa magandang pagkakataon na rin raw ito upang magkaroon naman sila ng oras sa bawat isa, na ipinagtataka pa rin ni Saito pagkat kakaibang muli ang bawat kilos ngayon ni Akane. Nang mag-text bigla si Himari kay Saito, nainis na naman rito si Akane at dahil sa selos pinaulanan na naman ito si Saito ng mga salita na agad namang dinipensahan ng binata subalit dito nito biglang nahalata ang nadaramang pagseselos ni Akane at dito rin ito biglang naalala ang nasabi sa kanya ng dalaga bago sila matulog. Nang tanungin ito ni Saito patungkol sa una nilang pagkikita nang sila'y nasa first year of high school pa lamang, dito nito diretsahan na naitanong kay Akane kung bakit raw siya nito tinawag bilang Hojo-kun sa kanilang unang pagkikita nung enrollment ceremony.
Agad naman itong itinanggi ng dalaga subalit hindi ito pinaniwalaan ni Saito pagkat sa talas ng kanyang memorya kabisado pa niya ang nasabi talaga noon ni Akane sa una nilang pagkikita. Ngunit di ito binigyang pansin ni Akane at itinanggi pa rin ito ang naaalala ni Saito. Ngunit habang nasa pinto, dito ikinadismaya ni Akane na yun lamang ang tanging naaalala ni Saito at hindi pa rin ito naaalala ang tunay talaga nilang naging pagkikita. Kung saan dito na nga ipinakita na si Akane nga ang babae sa nakaraan ni Saito at yun rin ang unang beses nilang naging pagkikita. At dahil pareho sila noon na hindi komportable sa mga kasiyahan at mga pagtitipon-tipon, at dahil pareho rin sila noong nakakaramdam ng kalungkutan, nagawa nilang maging magkasundo na nauwi sa pagiging magkaibigan ngunit natapos ang gabi hindi man lang nagawang makuha ni Saito ang pangalan noon ni Akane kung kaya't sa paglipas ng panahon nang muli silang magkita tanging si Akane lamang ang nakakaalala kay Saito samantalang si Saito ay hindi man lamang muling nakilala si Akane. Dahil dun yun talaga ang naging dahilan kung bakit palagi na lamang inis si Akane kay Saito dahil yun sa rason na nagawa siya nitong makalimutan at sa mahabang panahon pinagpatuloy pa rin ni Akane na kainisan pa ng lubos si Saito. At dahil sa labis na inis ni Akane nagtanim ito ng sama ng loob kay Saito dahil siya lamang sa kanilang dalawa ang nakakaalala ng kanilang nakaraan. Nang kamustahin ni Saito si Akane, hindi rito ipinahalata ng dalaga na nakakaramdam ito ng kalungkutan at nasabi nito kay Saito na maayos lamang siya kung kaya't wag na raw itong mag-alala. Dahilan kaya pinaniwalaan ito ng binata at nagboluntaryo na lamang itong magluto ng kanilang hapunan. Nang lumipat ang eksena kay Himari na kasalukuyang hinaharas ng mga menyok, agad ang mga itong pinigilan ni Saito at nagpakilala ito sa mga bugok bilang kasintahan ni Himari at nagbanta rin ito sa 3 bugok na umalis na lamang at huwag nang muling ipakita pa ang mga madudugis nitong mga pagmumukha. Nang mapag-alaman ni Saito mula kay Himari na hindi pa nito nais umuwi dahil sa problema sa pamilya, napagdesisyonan rito ni Saito na manatili muna sa tabi ni Himari pagkat pareho naman raw silang may problema sa pamilya at ayaw rin niyang maging mag-isa rito si Himari lalo pat maaari muli itong maharas ng mga manyak na nasa paligid. Dahil sa kabutihan na naipakita ni Saito, hindi rito napigilan ni Himari na kunin ang unang halik ni Saito na labis na ikinagulat ng binata at labis ko ring kinainisan. Kinabukasan, nang kumalat ang litrato ni Saito at Himari kung saan sila'y naghahalikan, nang makita ito ni Akane, dahil sa labis na pagkabigla agad itong umalis at nang makasalubong nito sa daan si Himari hindi na niya ito pinansin pa. Subalit nasabi rito ni Himari na kung hindi raw ito kikilos, aagawin na raw talaga niya ng tuluyan si Saito mula rito kay Akane. Pag-uwi ni Akane, dito nito biglang naalala ang simula ng pagkakaibigan nila ni Himari at ang kanilang pangako sa isa't isa na kahit kailan mananatili silang matalik na magkaibigan. Pagdating ni Saito dala ang paboritong pagkain ni Akane, dahil sa handog ni Saito hindi rito napigilan ng dalagang bahagyang maluha pagkat nagawa ni Saitong mabawasan ang nadarama ngayong kalungkutan ni Akane. Nang mapagdesisyonan ni Akane na muling harapin si Himari, dito nito tuluyang kinumpronta ang pagiging sobra ni Himari sa pagpapanggap bilang kasintahan ni Saito at inutos na rin niya rito na tumigil na raw ito sa mga ginagawa nito pagkat sobra-sobra na raw ang bawat pang-aakit na ginagawa nito kay Saito na dumating pa sa puntong nagawa niya itong halikan. Hindi naman ito tinanggap ni Himari pagkat wala naman raw karapatan nitong si Akane kay Saito lalo pat ang pagiging asawa nito kay Saito ay para lamang sa formalidad at hindi raw yun sapat na dahilan upang tigilan niya na ng tuluyan ang pagiging malapit niya kay Saito. Nang buong tapang naritong masabi ni Akane na minamahal niya si Saito, hindi naman ito pinansin ni Himari at nasabi nitong simula first year of high school hindi raw niya kailanman kinainisan si Saito hindi tulad ng ginagawa nito ni Akane. Kaya naman sino raw itong si Akane upang sabihin nito ngayon na mahal nito si Saito. Ipinamukha naman rito ni Akane na una siyang nagkagusto kay Saito na nagsimula nang sila'y bata pa lamang nang magkakilala sila sa isang kasiyahan noon at magpasa hanggang ngayon hindi pa rin raw yun nagbabago at mas lalo pang ang tumibay ang pagmamahal niya para kay Saito. Dahil sa katotohanan, hindi rito napigilan ni Himari na labis na magalit kay Akane dahil sa pagiging unfair raw nito at ipinamukha pa nito na hindi raw ito mapapansin ni Saito kung hindi sa tulong ng mga taong nasa paligid nito, na hindi naman sinang-ayunan ni Akane at ipinamukha rin nito kay Himari na isa raw itong baliw na people pleaser. Dahil walang balak magpatalo ang dalawa sa bawat isa nagkaroon sila rito ng mainit na trash talk na pawang real talk at nauwi rin sa malulutong na murahan subalit kalaunan dito inamin ni Himari na noon pa niya alam na matagal nang may gusto si Akane kay Saito. At nasabi nitong noon pa man balak na niya talagang agawin mula rito kay Akane si Saito pagkat nais niyang mapagtanto ni Akane na dapat na itong kumilos upang mapasakamay ang puso ni Saito pagkat kung lalo pa raw nitong papatagalin ang nararamdaman nito kalaunan makukuha na si Saito ng iba na tiyak na pagsisisihan raw nito ng buong buhay.
Sa madaling salita, nagawa lamang ni Himari ang bagay na yun upang mapagtanto na ni Akane na mahal nga nito si Saito. Dahil sa nagawang pag-amin ni Himari at dahil sa nalaman nilang katotohanan, napagdesisyonan nilang maging mortal ng magkaribal para sa puso ni Saito, ngunit muli nilang ipinangako sa isa't isa na anuman ang maging resulta ng kanilang laban mananatili pa rin silang magkaibigan. Sa sumunod na araw, balik-inis na namang muli si Akane kay Saito ngunit agad ritong sinuri ng binata ang temperatura ni Akane pagkat tingin niya may nadarama itong sakit dahil sa mga kakaiba nitong kilos nitong mga nakaraang araw. Kinabukasan, habang nasa campus ng eskwelahan dito muling nagkita-kita ang lahat at dito rin napansin ni Saito na may kakaiba sa pagitan ni Akane at Himari at dahil pansin pa rin niya ang kakaibang kilos ni Akane agad niya itong nilapitan at humingi rin ito ng tawad kung may nagawa man raw siyang mali. At nang balak namang sabihin rito ni Akane ang mga pagkakamali ni Saito at ang tunay nitong nararamdaman, bigla na namang umatras ang dila nito at nasabi na lamang nito na kinaiinisan pa rin niya itong si Saito,